Ayon sa mga ulat, ang napalitang tagapagmana ng grupo Shen na si Shen Keru ay nakauwi na sa kanyang tunay na pamilya. Lumaki sa isang karaniwang pamilya. Ang tunay na tagapagmana ng Dragon Race ay nabawi na ang kanyang karapatan at muling nakasama ang kanyang mga magulang. Ang impostor na pumalit sa kanya. Si Keru ang tunay na anak ng mga Shen. Ibig sabihin nito, ang kasalukuyang binibini sa piling ng mga Shen ay totoong kapatid namin. Dapat nating sunduin ang kapatid natin. Ngayon na. Hinay-hinay. Yamang si Kero ay nakabalik na sa pamilyang Shen. Siguradong sasabihin niya, ang hirap nating pinagdaraanan. Kung nais niyang bumalik, kusa siyang uuwi. Kami pong magkakapatid ay dapat panatilihin ang aming katahimikan. Sang-ayon. Lin Yaksen, magnanakaw ka. Ninakaw mo ang 20 taon ng buhay ko. Yaksen, ikaw ay hindi aming tunay na anak. Si Kero ay Tama na, bakit pa magpaliwanag sa impostor? Simula ngayon, ipunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Kaya't nang mahanap ang tunay niyong anak, madali niya na akong itapon nang walang paalam. Yaksen. Hatid na kita. Huwag mo nang isipin, aalis akong mag-isa. Paraan. 20 taong pagnanakaw, sobra na ang karangya ang iyong pinamasa. Ngayon, oras ng bayaran mo ako. Kaya ang totoong magulang ko, dito mismo nakatira. Kumusta? Ako si Shen. Lin Yuxin. Ikaw yung sanggol na napalitan ng pamilyang Shen. Bumalik na ang anak natin. Totoo, papasukin mo na. Sandali. Naalala mo si Kero? Pinakain natin ng ilang taon nang malaman niyang mayamang totoong magulang umalis. Nilandi pa tayo. Sa tingin ko, dapat gawin natin. Tulad kay Kero. Huwag mong sabihing mayaman tayo sa North City. Sang-ayon ako. Papasukin mo na. Ako na ang bahala. Salamat. Yaksen, halika rito. Anak. Mabuti bang trito ng mga Shen sa'yo? Kasalanan ko lahat ito. Di ko napansin ang pagpapalit. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Simula ngayon, Lin na lang ako. Kitang-kita nyo namang, nakatira kami sa sira-sirang bahay. Hirap na hirap kaming Kung di mo kaya, bumalik ka na lang sa mga Shen, maging babaeng mayaman. Sinadyang bumalik ako rito dahil seryoso ako. At saka, tinuruan naman ako ng mga importanteng kakayahan. Magtatrabaho ako para may maibigay sa pamilyang 3. Pamilyang 8. Oy, ako ang kuya mo, sa ngayon. Kontratista lang ako. Kuya, Oo, bukod sa akin, may 4 ka pang kapatid. 5 kayong magkakapatid. magkano ang kailangan kong kita araw-araw para buhayin ang buong pamilya? Hoy, ako ang pangalawang kuya. Delivery rider ako. May gusto ka bang food? Sabihin mo lang, kukunin ko pag nagde-deliver. Ako ang pangatlong kuya. Pag may mang istorbo sa'yo, babaliin ko mga binti nila. Tama na ang tagal dyan, kain na tayo. Kain na. Usad na. Ayan. Parang ayaw. Shin mo sa mga ulam natin. Ito na pinakamasarap na kain natin sa ilang araw. Diba, Tay? Eksakto. 4 ang ulam ngayon, dati 1 lang. Halika, kain na. Kainin mo. Lutuin ni nanay, parang sa restaurant. Pwede tayong magtinda ng pagkain para kumita. Kahit pampakain lang, sa lahat. Halata, di kinakaya ang hirap. Magsisimula na, akong magtinda bukas. 8. Sa tingin ko, hindi pa naman ganoon ang pamilya natin. Shin, maganda ang ideya mo. Pero sino ang maghahanda ng mga baon? Magaling magluto si nanay. Ako na sa paghahanda, ikaw sa pagluto. Tulungan tayo. Anong tawag mo sa akin? CJ, balik tayo. Nung pumunta ako roon, may nakita akong pwesto. Kung magtitinda tayo doon, sa tapat ng establishment, ibenta natin ng mura. Sa galing mong magluto, siguradong kikita tayo. Magandang plano yan. Sige,
Ako na ang bahala. Sa mga kasamahan kong trabahador, papakainin ko sila rito. Magre-resign na ako para tulungan si ate at nana. Dadalhin ko mga tropa para walang manggugulo. Presidente Jai, nahanap na namin ang nagligtas sa inyo. Saan? Anak siya ni Ginang Shen. Puntahan natin sila bukas. Opo. Magkikita na tayo. Iniisip ko kung maalala mo pa ako. Narito na si Chushu. Tara, maupo ka. Salamat. Uminom muna kayo. Tio, pumunta ako rito tungkol kay Binibini Shen. Kero, kilala mo si Ginoong G? Iniligtas ako ni Binibini Shen. Nandito ako para magpakasal. At humingi ng kamay niya. Sa wakas, nakuha ko na ang hinihintay ko. Tamang desisyon ang bumalik sa pamilya Shen. Kero, kailan mo nailigtas si Pangulong G? Sa bahay ng mga Lin ba nangyari? Ito, nangyari lang to noong bata pa kami. Medyo malabo na ang alaala ko. Pero kanina lang, nang banggitin ni Kuya Chushu. Parang may kumalatong sa isip ko. Kaya, Pangulong G, kailan mo balak? Napakasal kay Kero. Bakit ibang iba si Miss Shen sa mga alaala ko? Hindi siya katulad ng inaasahan ko. Dahan-dahan muna tayo at magsama ng matagal. Kung hindi interesado, si Miss Shen sa akin, ayokong pilitin siya. Hindi. Hindi ganun. Walang pinipilit dito. Sige, hahaha, ang mga kabataan ngayon. Magkilala muna kayo ng husto. Hayaan nating mag-develop ang feelings bago magpakasal. May asikasuhin ako sa kumpanya. Aalis na muna ako. Sige. Taye, ang pamilya G ang pinakamayaman sa buong bike. Bakit mo ako pinatigil bago ko matapos? Huwag tayong magmadali. Makakatulong ang alyansa sa mga G. Paano kung malungkot si Kero pagkasal? Sisira natin ang buhay niya. Hayaan mo silang magpahinga kung talagang nagmamahalan kayo. Saka tayo mag-usap ng kasal. Nasa isip mo pa rin si Lin Yoxen, hindi ako. Pangulong G, di ba magpo-propose ka ngayon? Bakit bigla ka alis? Iba siya sa babaeng naalala ko. Baka naman, nagbago na siya sa paglaki. Tama na ang daldal. Drive na. Teka, Masarap na bento lunchbox. Numero 1 sa North City. Masarap at abot kaya, halika't bumili na. Pwede pang tingnan ang mga pogi. hoy, macho, bakit di mo tanggalin ang shirt mo? Hoy, guwap. Hindi ako maghuhubad. Tol, Paghubarin nyo. Paghubari, tanggalin mo na. kukuha ako ng isa zero order. Kaya mo ba lahat yan? Ubusin ko bango ba? Ilalagay ko sa refrigerator. Maubos din yan ilang araw. Nandito ka lang para manood ng lalaki. Gawin nating 20 order. Hoy, ingat dyan. Yaman tayo rito. Pumila na. Pila. Pila. Ang sikat na Presidente Lin, naghuhubad para magtinda dito. Kuya, gusto mo ng bento? Bakit parang, kilala ko ang babae nito. Kailangan ko silang hanapin. Pangulong G, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Sawa ka na sa mga salo-salong handaan? Naghahanap ka ng simpleng pagkain? Ako rin ay nagulat. Gino, handa na ang baon ninyo. Salamat. Kuya, kilala mo ba ang ginoong ito? Hindi ko siya kilala. Kilala namin. Siya ang boss ko. Ikaw pala ang boss ni Kuya. Tatawagin ko si nanay. Magluluto siya ng mga ulam. Si Lin Yoxen ba yan? Kailan pa? Siya nagtitinda dito ng baon. Siya, yung pekinamana na sinasabi mo, huwag na tagapagmana ng pamilyang Shen. HMM. Eksakto. Pera mula sa kasamaan. Laging may kapalit. Bumabalik ang karma. Tingnan mo nga, ngayon nagtitinda na lang ng pagkain sa kalye. Peking tagapagmana ng Shen, hindi pala si Shen Keru, ang nagligtas sa akin. Siya pala? Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ano ang dahilan ng pagpunta ko rito? Nandito ako para tignan ang kalagayan mo. Alamin kung paano mo pinapamahalaan ang lahat. Mabuti ba ang iyong kalagayan dito? Umalis ka. Hindi ka welcome dito. Ilang araw lang ang nakalipas. Magkakapamilya pa tayo. Ngayon paalisin mo na ako. Tita. Ikaw ang nagtaksil sa amin para sa kayamanan. Nang malaman mong ikaw pala ay anak ng pamilyang Shen, iniwan mo ang aming pamilyang Lin. Nang walang pag-aalala sa kabutihan namin, tumakbo ka sa mga Shen nang walang problem. Kabutihan. Pinahirapan mo ako sa pamilyang Lin sa loob ng 20 taon. Huwag kang magsalita ng kabutihan ngayon. Ikaw pala ang nasa likod nito, hindi ba? Para mabigyan ang sarili mong anak ng mas magandang buhay, pinalitan mo kami ng palihim. Ikaw. Nanay.
Paano ko na pa? Asalan ang walang utang na loob. Inay, huwag kayong magalit. Hindi natin kailangan ang pamilyang Shen na kayamanan at katayuan. Ang mahalaga ay ang ating pamilya na nagkakaisa. Binibining Shen, masyadong maalikabok dito. Umuwi na kayo. Kuya Chushu. Ano ang ginagawa mo dito? Masigla si Binibining Shen, nakikita ko. Pagkatapos kang humiling ng kasal, nagsisimula ka ng magpakalaki kay Ginoong Liu. Hindi ganoon ang sitwasyon. Kuya Chushu, mga kaibigan lang kami. Ano man ang relasyon ninyong dalawa, wala akong pakialam. Paalam. Kuya Chushu. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung mabibigo ang kasunduan kay Kuya Chushu, ay sigurado, hindi na makikipagtulungan ang mga Shen at Liu kailanman. Si Jichoksu palayo. Tama. Kuya Chushu, hintayin mo ako. Pangulong Jay, saan na tayo pupunta? Bumalik sa opisina. Imbestigahan din ang kapatid ni Lindsay. Makalipas ang 2 oras, nasa mesa ko dapat ang file niya. Naiintindihan po. Nako, anak ko. Sino ang gumagalit sa'yo? Sabihin mo kay nanay, ako ang bahala sa kanila. Kasalanan mo ito, pinilit mo ako, na makipagkita kay Ginoong Liu. Ngayon tingnan mo, nakita ni Chushu ang lahat, hindi na niya ako pinapansin. Huwag ka nga magalit. Ang larawan na to, bakit may ganito, kalaking peklat, tonong na hospital, si Shin Shin. HMM, hanggang ngayon, di pa natin alam ang nangyari. May mahabang sugat siya mula sa patali, nakakatakot talaga, itapon na natin to. Nay, paano kung kailanganin ito ni ate? Ako muna ang mag-iingat. Ang bait talaga ng Kero natin. Magpahinga ka na. Pwede kayang tong peklat ay mula nung iligtas ni Lin Yaksen si Chushu dati. Pangulong G. May bago na ba sa investigasyon? Binibining Lin, aksidente siyang napalit ng pamilyang Shen noong pagkapanganak. Kakabalik lang sa pamilyang Lin ilang araw nakalipas. Kaya ibig sabihin, si Lin Yuxin pala ay ang nagligtas ng buhay ko. Ang usaping ito, patuloy pa ring iniimbestigahan. Nauunawaan. Panahon ng patunayan kung meron siyang partikular na peklat na ito. Ginoong Jai, nakabalik ka na naman. Ano ang gusto mong order ngayon? Kung ano ang available, kakainin ko. Wala ngayon si nanay. Dagdagan ko ng 2 putahe para sa... Salamat sa pagbisita sa aking tindahan. Nakikita mo ba ang mga suking iyon? Nandito sila para masilayan ka, bago bumili sa aking food cart. Wala itong kinalaman sa akin. Ang pambihirang husay ni Binibining Lin sa pagluluto at masasarap na putahe ang dahilan kung bakit dumadagsa ang tao. Nga pala, kumusta ang pagtatrabaho ng kuya ko? Sa kumpanya ninyo? Nasiyahan naman. Mabuti naman. Bisitahin mo lang ng madalas. Bibigyan kita ng 20% diskwento. Pakitingnan nyo ang kuya ko. Kasundo. Alaynan. Ingat. Nahalata na niya, pinaghihinalaan niya si Lin Yaksen. Dapat hindi malaman ni Chushu tungkol sa peklat sa kanyang braso. Kung hindi, ang posisyon bilang Mrs. G. Ano nang ginagawa mo? Hindi ba siya? Sino pa kaya? Pasensya na. Wala, ayun. Ihahain ko muna ang kanin. Ate, okay ka lang ba? Buti na lang nandito si Chushu. Kanina pa. Kung hindi, kung ikaw ay nahulog, malaki ang peklat mo. Saan galing ang peklat na ito? Miss Shen, itong... Dapat katugma ng peklat na ito ng eksakto. Kung hindi, matatanggal ka kagad. Naiintindihan. Lin Yaksen, ang titulo bilang Mrs. G ay mapapasa akin. Ito, galing pa nung bata, aksidenteng peklat. Mali ba ang hinala ko? Si Shen Kero ba ang tumulong sa akin? Hindi, mas katulad si Lin Yuxin sa nagligtas sa akin. Shushu. Okay lang ako. Paano siya nagkaroon ng peklat na tulad ng sa akin? Miss Lin, humihingi ako ng paumanhin. Bastos ang ginawa ko. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Kuya, kuya. Kuya, Ang lakas ng loob mo? Binibining Shen at si Ginoong G ay nagpakumbaba na dumalaw sa hamak na lugar na to. Gusto lang naming tignan ang kalagayan ninyo. Ginoong Lin, huwag kayong magkamali. Naisip ko lang na ang pagluluto ni Lin ay napakasarap kaya nais kong bumalik.
Nawala ang karapatan mo. Noong umalis ka sa Lin Manor, binibining Shen, ang pagkain ng pamilya namin ay para sa mga asong tapat, hindi sa mga traidor na tulad mo. Kuya, bakit mo sinasabi ang mga ganyan? Gusto lang naming malaman kung maayos kayo at mag-alok ng tulong. Mabuhay ng maayos. Gusto tulungan. Ang isip ni Binibini Shen, pinapahalagahan namin yan. Pero kung sasaktan ninyo si Shinshin, kaunti lang. Hindi rin vegetarian ang mga Lin. Binibining Shen, napag-isipan mo na ba? Kuya, noong nasa poder pa ako ng mga Lin, mahigpit kayo sa akin. Ngayong nandito si Lin Yaksen, lamang na lamang kayo. Dahil si Shinshin at ikaw ay magkaiba. Hindi si Kim na tulad mo. Iginagalang niya ang kanyang mga magulang matapos ng 20 taon. Napakasama ng bibig mo. Kuya, ayos lang ako. Huwag kang magalit. Tama. Para sa ganyang klase ng tao, hindi karapat-dapat. Kuya Chushu, kasalanan ko ang lahat. Akala ko, naghirap ang pamilyang Lin. Para mapalaki ako nitong mga nakaraang taon, kailangan kong magbayad ng utang na loob. Ang card na ito ay dinala rito para sa pamilyang Lin. At narinig ng aking ama na nagtayo kayo ng tindahan sa kalye. Nababahala ako sa inyong pagtatrabaho sa labas, na ilalantad sa init at ulan. Kaya, nais kong magbigay sa inyo ng tindahan, sa bayan. Ang pera ng pamilyang Shen ay hindi tatanggapin dito. Sinasabi mo ba na ibinibigay ng mga Shen ang isang tindahan at malaking halaga? Mukhang si Miss Shen ay mapagmalasakit pala. Eksakto. Tama si EJ. Ang pagiging maalalahanin ni Miss Shen ay napapanahon. Ang ating tindahan ay sumisikap nitong mga nakaraan. Nababalisa ako sa pagdagsa ng tao at kakulangan ng upuan. Pasalamatan mo ang iyong ama. Tito Shen at tita. Shinshin. Kung kailangan mo ng tindahan, ako ang magbibigay. Bakit kukunin ang sa kanila? Kuya, ibinibigay ito ng mga Shen ng libre. Bakit tatanggihan? Bukod pa rito, si Shen Keru ay walang utang na loob. Dapat tayong maghiganti para sa ating magulang. Hindi ba nabanggit ni Miss Shen ang isa pang tindahan kanina? Nasaan ang titulo? Lin Yaksen, masyado kang. Ipinahihiwatig mo ba nagsinungaling si Miss Shen? Hindi. Paano mangyayari iyon? Papadalhan ko kayo ng tagapangasiwa ng kontrata sa lalong madaling panahon. Sakto, hindi na namin kayo abalahin. Lin Yaksen, pagsisisihan mo ito. Kuya Chushu, hintayin mo ako. May nahanap bang pera si Shinshin ngayon? Bakit ang saya mo? Hindi lang pera, malaking halaga. Itong look built dito, may 3 makapal na letra, Shen Kero. Hoy Shinshin, magtanong ka muna sa akin kung kailangan mo ng pera. Huwag niyong subukang gumawa ng ilegal na bagay ha. Huwag ninyong paniwalaan ang kalokohan ni Kuya. Dumating si Shen sa tindahan natin kanina. Binayaran niya ang pag-aaruga ng pamilyang Lee. Binigyan tayo ng pera, pati lokal na pwesto. Sinunod ko lang ang kanyang hiling. Pupunta lang sa sihi, babalik agad. Akala ba ni Shinshin na masyadong mahirap tayo? Kaya pala, sobrang tuwa niya. Sa maliit na kita, tatay. Kasalanan ninyong, ninanay ang lahat nito. Pinapakita ng ugali ni Shinshin na hindi siya pera lang ang habol. Bakit pa ninyo siya tinites? Kasalanan mo ito. Yung suplado, ahas na tinulungan natin dati. Kaya ako nag-ingat ngayon. Nga pala, Kuya, tulong ulit. Ikaw rin Ano yon? Kuya, tatay, nakuha na natin ang pwesto. Pero yung pag-ayos, hindi ko alam. Kayo na bahala dahil sa construction. At magaling si tatay. Pwede ba kayo na? Walang problema. Aasikasuhin na namin. Kami na ang baala dito. Huwag kayong mag-alala. Alainan, tutulong na ako kay nanay magluto. Ayos. Tara na. Halika, Zie. Sa tingin ko, sincero si Shinshin. Mula nang sumama sa atin, hindi siya nagreklamo. Sa kalagayan natin, kahit minsan. Tay, mali ba ang pagsubok natin? Baka ako ay, tatay. Nauunawaan ko ang pag-iingat mo. Noon. Pero si Shinshin ay hindi Shen Kero. Paniwalaan mo, malayo mararating niya. Huwag kang mag-alala. Tama ka. Sa kanyang kaarawan, ibubunyag ko ang totoong katauhan ni Shinshin. Malalaman ng lahat na siya ay anak ng pinakamayamang tao. Nanay, ito na ba ang puwang ng tindahan natin? Nasa maling lugar ba tayo? Tiyak na atin ito. Tingnan mo ang ginawa ng mga kapatid mong lalaki at ni Itay para sa anong mga sorpresa ang inihanda nila. Shinshin. Nagustuhan mo ba? Pero ang pag-renov, ang laki ng nagastos. Saan tayo kumuha ng pondo? Ginamit ko ang tirang materyales mula sa mga konstruksyon. Sabi ng amo masisira lang, kaya dinala ko dito. Ang saya mo ang pinakamahalaga. Pero bakit mo ginawa? Kapehan na may snacks. Hindi naman tayo nagbebenta nito. Nakita ko kayo ni nanay. Naghihirap mula umaga hanggang gabi sa paggawa ng mga baon. Masyado kayong napapagod. Kaya ako nagkusa na gawin ang kapehang ito. May isa pa akong sorpresa para sa bagong tindahan mo. Ilabas mo na.
Kuya, ano ito? Ang kopyang ito ay katulad ng sikat na espada ng general, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang galing na regalo, di ba? Ito, parang tunay na wala talagang pagkakaiba. Gaga ka, ito ang tunay. Magbibigay ba ako sa kapatid kong mahal ng pekeng kopya? Pwede ka nang umalis. Ang mahalaga ay sang-ayon ka. Nakikisiksik sa lugar ng iba, at ipinagyayabang. Tia Shen, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Kawawa ka naman. Shin, ayos ka lang ba? Anong akala mo ginagawa mo? Sa liwanag ng araw, nanghahampas sa loob ng tindahan, ang ka ng mga Shen, kaya abangan. Masyadong mabait si Kero, pero hindi kami papayag na apihin ang kan ng mga Lin. Ibalik ang pera at mga tindahan, o harapin ang mga kapali, pasisarahin namin ito. Tingnan natin kung paano kayo mabubuhay dito. Pasok kayo. 20 taon ninyo akong pinalaki. Kilala ninyo ang ugali ko. Bakit ngayon kayo nag-alinlangan? Ayon kay Kero, ang inyong angkan na Lin ay hindi nasa sapat. Gusto ninyo pareho ang pera at tindahan. Walang paraan na makukuha ninyo lahat. Ibigay ninyo ang mga kontrata ng tindahan ngayon o wala sa inyo ang lalabas ng buhay. Dilat ang mga mata. Sa mga Shen ba ang tindahang ito? Ang tindahan ng pamilya ninyo, nasa katabing pinto. Imposible. Sabi ni Kero. Ano raw sinabi? Na ako'y sakim. Na ako raw ay hindi kinaya ang hirap at pinilit siya para sa pera at mga tindahan. Ngayon, naibalik na ang lahat, tapos na ang usapan. Puno ng angkansong, nagdala ng shares sa Kunhua Hotel para batiin si Miss Lin sa kanyang bagong negosyo. Si Binibining Lin, no, ito po ang aming punong angkan na siya mismo ang naghanda ng regalo para sa inyong grand opening. Tanggapin niyo ang tanda ng mabuting hangarin. Ipinipilit po namin. Ako, Kapag tinanggap niyo ang alok namin, ang hotel sa tapat ng inyong bautike ay mapapasa inyong pagmamayari. Paano nakilala ni punong ang kansong? Si Lin Yoksen. Bakit niya ipinagkaloob ng malaking bahagi ng ari-arian? Ang Kunhua Hotel, ang pinakatanyag na hotel sa North City. Tiyak na may pagkakamali dito. At ikaw ay, Ako ang matriarka ng Shen family. Nagkita na tayo sa nakaraang negosasyon. Assistant Song. Hindi mo ba naalala ang huli nating pagkikita? sa dami ng mga angkan, paano ko matatandaan ang maliit ninyong Shen family? Inilipat ang mga shares. Ayon sa utos mismo ng punong angkan, kausapin niyo siya. Kung may duda kayo, Nagkakamali ka. Ang ibig ko lang sabihin, ang buong Lin family ay walang kwenta. Paano sila makakasalamuha sa mga Song? Malinaw na, may malaking pagkakamali dito. pangahas mong binabatikos, ang pinakamayamang angkan. Nababaliw na ba itong babae? Ginang, ang inyong mga pag-aalala ay nasagot na. Kung may karagdagang duda, kumausap kayo sa punong Ginang Lin, Ginoong Lin, aalis na po ako. Ang pakikipagtulungan sa Lin Group ay malaking biyaya para sa pamilya Song sa loob ng maraming taon. Ang simpleng alay na ito ay tanda lamang, sana'y tanggapin nyo. Kung talagang mag-aabot kayo, ibigay nyo ang hotel sa kapatid ko. Bakit nandito ka pa? May problema pa ba? Walang utang na loob na Yoksen Lin. Kung hindi kami nag-aruga ng pamilya Shen sa iyo sa loob ng 20 taon, hindi mo sana nakilala ang puno ng pamilya Song. Ang mga shares sa hotel, dapat ay sa amin mapunta. tulad ng sinabi ni Assistant, tapos na ang usaping ito. Ang Kunhua Hotel ay walang kinalaman sa pamilya ni... Ang hotel ay pag-aari na namin. Ituring niyong kabayaran sa 20 taong pag-aaruga. Ibalik ang hotel sa mga Shen at magkakasundo tayo. Wala nang utang na loob. Walang hiya ang mga Shen. Una'y sinisinyo kami, napilitin si Shen Kero ng pera at mga tindahan. Ngayon naman ay hingin ang kabutihan ninyo. Lubhang katawa-tawa ito. Tumahimik ka. Ito ay pagitan ko at ng aking ampon na anak. Tama na. Kapatid ko siya. Kung lalapas tanganin, kayo pa sa Shen, putulin ko pondo. Isang kontratista lang, nagbabanta sa mga investor. Akala mo ba ikaw na ang hari ng bike? Makinig kayong mabuti. Itigil ang lahat ng pondo sa Shen. Sabihan ng mga partner na mag-withdraw ng tuluyan. Tapos na ang drama mo. Pag-withdraw ng pondo, ang pamilya niyo'y amoy hirap na hirap. Ano? Hindi pwede. Nag-withdraw ang Lin Group. Ako na ang bahala. Pupunta na ako. Yoksen Lin, hindi pa ito tapos. Ang establishmentong ito, gumagamit ng ipinagbaba. Kami po mula sa kawanihan ng pamamahala sa pamilya na airport ang inyong tindahan. Sa paggamit ng ipinagbabawal na sangka, kailangan naming magsagawa ng inspeksyon. Lin Yoksen, sa pagkakataong ito, wala ka ng takas. Gusto mo. Tulungan mo ako, at mapapasayo ito. Gawin mong maayos. Lahat ng pera sa card na ito ay mapapasayo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maayos ang pag-asikaso dito. Sisiguraduhin kong ang babaeng yan ay makukulong ng 3 taon. 5 taon. Boss, may kakaiba sa sitwasyong ito. Tingnan ang surveillance footage. Nag-aalala ako. Sige.
Bawal pumasok habang nag-inspeksyon. Mukhang may nagnanakaw ng ebidensya. May konsensya ka ba? Siyempre, hindi. Maingat lang kami sa posibleng paninira. Nakuha ko. Ginagamit talaga nila, mga ipinagbabawal na sangkap. Nakakalulong ito, delikado sa buhay kapag sobra. Sino ang legal Lanan? Hindi ba yan si Enye, Shen? Bakit nandito rin si Enye, Lin? Ako ito. Pero hindi akin ang bagay na ito. Hindi ko to nagamit kailanman. Yaksen Lin, gagawin mo to para sa negosyo, para gumawa ng nakakadiring gawain. Dalhin, ang mapanganib na, kriminal na ito. Lahat huwag gagalaw. Ginang. Shen. Akala mo ba ang angka ninyong Shen, ang may-ari ng North City? Sabi ni Shinshin hindi sa kanya ito. Hindi mo ba narinig? At saka, may mga CCTV sa buong tindahang ito. Hindi namin palalampasin ang mga walang basang paratang. Kumpleto na ang ebidensya. Sinasabi mo bang pinagtripan ko si Ginang? Lin, nakuha ito ng mga tauhan sa kanyang tindahan. Sa palagay mo ba, ako ang naglagay nito? Hindi sa akin to, pangako. Kung papayagan, gusto kong makita ang kikis. Hindi na kailangan ng CCTV. Tapos na ang usapan. Dala ninyo siya. Tigil. Siya, yun. Kuya Chushu, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Hindi ba dapat? Aking tanong sa'yo. Hindi ba lagi mong reklamo ang pagmamalupit ng mga palagi nilang pag-aapi? Ngunit ngayon nandito ka sa pagbubukas ng kanilang kusina, nagpapanggap na pasasalamat, may dala ka pang regalo. Kahit malupit sila, anak ko nila ako ng mahigit 20 taon. Ang utang na loob na ito, kailangan kong bayaran, kaya ngayon, Kaya nga, ginagantihan mo ng traitor. hindi ko gagawin yun. Kuya Chushu, nagkakamali ka ng akala. Paano mo naisip na gagawin ko to? Kung mali ang hinala mo, tingnan natin ang sihir. Binibinilin, may surveillance camera kayo rito. Panoorin ang recording. Teka, may saksi at ebidensya ka. Walang saysay. Ang pagche-check ng camera. Guardia, palayasin nyo sila ngayon din. Sandali, kung ayaw nyo sa camera, may fingerprint dapat. Ang bagay na yan, subukan natin ng fingerprint test. Fingerprint test. Pagsubok, suriin ang fingerprints. Para saan pa? Para maiwasan ang paninirang puso. Sasabihin niyang ako ang nag-utos sa kanya. Nandito rin si Kuya Chush. Ang kasal namin ni Kuya Chush. Kuya Chush, baka may naiinggit sa tagumpay ng pamilyang Lin, kaya gumawa ng patrabaho. Ang dalawang ito at mga ilegal na gamit galing sa kalaban ng pamilyang Lin, itinanim dito. Wala namang totoong problema, mas mabuti. Kalimutan na lang natin to. Kung hindi, masisira ang ating mga relasyon. Noon, nang may nakita ng ebidensya, iba ang tono ni Binibining Shen. Gusto na sana niya makulong ako agad. Ngayon, bigla siya nagsasabi ng sira ang relasyon. Nagpaplano ka ba akong ipahama? Ikaw ba ang nagpasu para ireklamo ako dito? Lin Yaksen, anong pinagsasabi mo? Tama na, titiyakin namin ang pagkakalat sa investigasyon. Lahat ng nandito, kukuhanan ng fingerprints. Binibining Shen, iligtas mo ako, ayokong makulong. Sabihin mo ang buong katotohanan. Sinabi sa akin ni Binibining Shen na ilagay ang bagay na ito sa tindahan ni Binibining Lin at babayaran ako ng 5 milyon. Ako, ibalik mo ang pera mo. Ako. Kabulastugan, hindi kita kilala. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Alam ko, may masamang balak ka, pero hindi ko inakalang. Pagkakalat kay Zinzin. Kuya Chushu, hindi ako ang may gawa, ikaw. Lin Yaksen, huwag kang magpakampante, magbabayad ka rin ito. Bakit patutulong si Jichux sa atin? Shin, natatakot ka ba? Hindi naman. Nagtataka lang ako. Kung bakit pagagawa ng paraan si Jichuksu. Di ko inakalang si Shen Kero ay ganun kabagsik. Ang lakas ng loob niyang gumawa nito. Shin, dapat kang maging alerto lagi. Hindi ako matatakot sa kanya. At saka, kasama ko ang mga kapatid kong lalaki na nagbabantay sa akin. Talagang hindi ako takot. Ang plano ni Shen Keru ay tunay na nakakamangha. Pero si Lin Yuxin, nananatiling kalmado sa gitna ng gulo. Kawili-wili. Pambihira si Miss Lin, matalino at madiskarte. Siya lang ang karapat-dapat kay Presidente J. Sana si Lin Yuxin ang naging tagapagligtas ko. Shen Kero, ang may pakanan nito kay Shinshi, tatay. Sa totoo lang, ikaw ang may kasalanan nito. Ako ang may sala. Noong bata pa ako, palagi ninyong sinasabi, maging mapagpakumbaba, huwag magpaas-taas. Ako ang chairman ng Lin Group, pero pinagtrabaho niyo ako. Sa konstruksyon, hindi ko pababayaan na. Apiin ang kapatid ko, tatay. Pagkatapos ng lahat, panahon na para ang pamilya Lin ay magpakilala. Sige, sa karawan ni Shinshin. Ipapahayag natin siyang tagapagmana. Tingnan natin sino ang manggahas gumanti sa anak ng mayaman. Kero, nitong mga nakaraang araw, kumusta na ang sitwasyon ninyo at ni Binatang Ginoong G? Nabanggit na ba niya kung kailan magkikita ang ating mga pamilya para pag-usapan inyong pagpapakasal? Kuya, Shushu ang nagsabi, pagkatapos ng birthday ko, ay itatakda niya ang petsa ng kasal. Kung hindi ka makapasok sa korporasyon, paano natin pag-uusapan ang kasal?
Kero, ang kinabukasan ng pamilya natin, nakasalalay kay binatang Ginoong G. Para umangat ang kalagayan, pinaghirapan naming dalhin. Ikaw dito sa huwag mo kaming biguin. Tatay, nanay, huwag kayong mabahala. Ang birthday ni Kero ay malapit na ang iyong kaarawan sa ilang araw. Isama mo si binatang Ginoong G. Sige, tatawagan ko na siya, ngayon din. Hello, Kuya Chushu, naaalala mo pa ba ako? Ako si Shen. Kasalanan ito ni Lin Yaksen, babayaran mo ito. Nakareserba na ang lugar, bawal ang hindi inanyayahan bisita. Alam mo ba kung sino ako? Dito ako celebrate ng birthday ko, umalis ka sa daan. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang event ngayon ay para sa anak ng pinakamayamang lalaki sa North City. Nakalaan ang lugar para sa mga iulang, bawal ang ordinaryo. May 5 anak na lalaki, napawang mga hinog. Kung makuha ni Kero ang isa, makakapag-asawa tayo sa yaman. Ang pamilyang Shen ay hindi na maghahirap. Ang birthday ng anak namin ay kapareho ng mayamang heiress. Sakto ang pagkakataon. Pwede ba, palampasin ninyo kami, papasukin nyo kami. Binabayaran ako ng pamilya Lin para bantayan ang pinto. Walang makakapasok. Ikaw, Ano ang nangyayari? Narito ka na pala. Kalihim walang imbitasyon ang mga yan. Huwag kayong magsalita. Paalisin ko na sila. Itong si Shen Keru. Siguro, ina-ina ng dalaga. May kabaitan akong palakihin siya. Hindi pwedeng basta-basta bastusin. Hindi. Papasukin sila. Ang kuya ko talaga. Sabi niya ilalabas ako sa birthday ko. Hindi ko alam kung saan pupunta. Ang boring dito. hindi ba't si Lin Yaksen yan? Ano, kanina lang galing sakin, kumuha ng maraming pera at umalis. Ngayon, hindi ko alam kung saan papalitan, hindi kilalang damit, kaya tumakbo ako sa ballroom na to, para akitin ang mayayaman. Gusto kong maging mayaman. Ako ang kapatid ko. Tinawag ako dito. Para sa birthday ko. Huwag ka nga sa harap. Nakakadiri yan. Ang kapatid mo. Ngayon dito, kaarawan ng pinakamayamang anak, handaan ng kaarawan, umalis ka na dito. Huwag kang damumi, sa paningin ng pinakamayamang anak. Kaarawan ng pinakamayamang anak. Hindi sinabi sa akin ng kuya. Paano? Natatakot ka ba? Huwag kang umalis dito. Ang dapat umalis ay ikaw. Hindi ba't si kuya yan? Ngayon ang kontratista. Pwedeng pumasok at lumabas. Ang ganda ng banquet hall. Ikaw lang, Shinyang, ang kumakain. Paano ko makakalimutan? Binigay namin ng Lin sa Shen. Nagpadala kami ng imbitasyon. Ito ba ang maalamat na pamilyang Lin, ang pinakamayaman? Nabalitaan kong sinasanay ang mga tagapagmana ng Lin mula sa pinakamababang antas. Kaya nga, bihirang makita ang tunay na mukha ng mga binatang may-ari. Malamang na. Dagdag pa, narinig ko, lahat ng kontrata ng pamilyang Lee ay hawak ni Sekretaryo Lee. At saka, ang mga binatang iyon ay pawang mga natatanging talino. Bawat isa ay may sariling negosyo. Ang bunso nilang kapatid, ang magmamana ng lahat. Sa mundong ito, ang mga Lin ay hindi mabilang. 20 taon akong namuhay kasama ng mga Lin. Sila ba ang pinakamayamang pamilya? Paano ko hindi malalaman? Mga kasama, sinisiguro ko sa inyo, ang dalawang ito ay mga peke talaga. Ako'y inampon ng pamilyang Lin. At dito nanirahan ng 20 dagdag taon. Ang kayamanan nila, ako ang pinakamay alam. Subalit, sinaliksik ko sila. Ang mga Lin ay karaniwang tao lamang. Huwag ipagkamali ang peke sa tunay. Pagdating ng tunay na mga magnanakaw, kayong mapapahiya. Lin Yaksen, siraan ka na sa katakawan. Pangahas kayong mangloko dito. Kung naghahanap kayo ng kamatayan, huwag isama ang mga Shen. Nagpapadrama si Ginang Shen. Isa lang akong alinagang katulong ng mga Shen sa 20 panandang pandagdag taon. Paano ako makakapaghasik ng Isang katulong lang. Shin, bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ang traito sa iyo ng mga Shen kung ganito ang sitwasyon? Hindi na natin kailangan patawarin ang dignidad ng mga Shen. Ano ito? Nagpe-play pa rin kayo, Guardia. Palayasin nyo ang mga pulubing ito. Pangulong G. Ang nagligtas sa iyo noon, hindi pala si Emma Shen. Noong nakaraan, ang braso ni Emma Shen ay may kaparehong pekla, pero nang lihim kong tingnan ang hospital records. Walang bakas ng mga nakaraang paggamot. Sa halip kamakailan lang, siya'y nagpagamot ng sariwang sugat. At isa pa, si Emelin pala ay may mga medical record noong bata pa, natugma sa eksaktong panahon ng pangyayari. Sa handaan, ito. Sinong may lakas ng loob humawak sa kapatid ko? Ako si Lin Ziye, gagamit ng lahat ng paraan para ipagbawal siya sa buong industriya. Anong ikatatakot? Isa ka lang namang mababang kontratista. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Ang hamak ninyong pamilyang Lin, hindi makaabot sa akin. Sugurin sila. Teka, anong nangyayari rito? Manager, mga impostor na nagpapanggap bilang mayayaman sa lungsod. Palayasin bago pa makaabala sa tunay na mayayaman. Pangahasang magpapanggap bilang pinakamayamang pamilya. Gusto nyo bang lumabas na kayo? Sigurado kayong palalayasin niyo. Anong hindi tiyak?
Manager, ang dalawang to, gustong makisabog sa party ng anak na dalaga ng bilyonaryo para makipagplastikan. HMP, pag-ambala sa event ng bilyonaryo, mas mabuti, paalisin na natin sila agad, bago pa dumating ang bilyonaryo, at tayo ang sisihin nito. Kung gusto mong manatili, meron akong kondisyon. Itong dalagang, ito'y napakaganda. Lin Yaksen, dumating na ang pagkakataon mo, sunggaban mo na. Tama, ang matandang song, marami mang pera. Tandang-tanda na. Baka hindi na, kayanin sa kama. Ang manager na, mas bata pa, alalay pa ng bilyonaryo, sumama ka sa kanya, at tiyak, maghahari ka sa karangyan. Kung ang dalagang, makakatulog sa akin, baka payagan, kaming manatili. Sinong nagpausok sa'yo? Isang salita pa. Lalasunin ko dila mo. Ang tapang mong sumampal. Alam mo ba kung sino ako? Binastos niya ang manager, kahit manager lang, siya pa rin ay tauhan ng bilyonaryo. At saka, dito ginaganap, ang party ng anak nitong bilyonaryo. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan siya. Paano niya nagawa? Tama. Una binastos ang bilyonaryo, ngayon pati manager. Wala na yan. Lin Yaksen, hinayaan mong manapak. Sa mismong event ng bilyonaryo, alipin pa mismo nito. Sige na, matigas ang ulo mo. Mula ngayon, ang pamilyang Shen ay walang kinalaman sa'yo. Na-offend mo ang pinakamayaman. Huwag mo kaming asahang mag-ayos ng kalokohan mo. Hindi ko naman inasahan ng kahit ano sa pamilya ninyo. Sa mahigit 20 taon, wala akong nakuha. Ngayon, huwag kang mangangarap. Ang mga aksyon ni Lin Ziye ay, ako lang ang may pananagutan. Ang pamilyang Shen, hindi dapat manghimasok. Kuya, nasampulan na natin sila. Umalis na tayo. Kung talagang darating ang mayaman, magkakaproblema ka talaga. Zin, huwag kang mag-alala. May plano ako. Manager, kung hindi mo aaksyonan ang mga impostor na ito pagdating ng mayaman at magalit, kaya mo ba ang kahihinatnan? Mga gwardya, talian ang dalawang ito, at itapon sa basement. Natatakot ka na? Pagsamahin mo kami magdamag, at kakalimutan ko to, ang ginawa mo ngayon, hindi ko sasabihin sa mayaman. Pumayag ka. Panaginip mo yan. Hulihin silang lahat. Tumigil kayo. Ako si Secretariat, ang kanang kamay ng pinakamayaman. Sa matagal na panahon, kahit anong proyekt, hindi nagpapakita ang pinakamayaman. Lahat ay inaasikaso ni Secretariat. Tiyak na alam ni Secretariat kung sino ang pinakamayaman. Pero imposibleng siya iyon. At saka, ang pinakamayaman sa industriyang ito ay ilang dekada nang nagtatrabaho. Hindi bababa sa 50 taong gulang na siya. Paano siya naging ganito kabata? Secretarially, nariyan ka rin. Nagpapanggap ang dalawang ito bilang milyonaryo at anak niya. Ininsulto pa nila siya. Palayasin niyo sila. Nakahaspa silang manakit sa akin. Anong kabaliwan iyan? Secretariat, hindi mo alam kung gaano sila kapalaluan. Ang aming angkang Shen, alam ang tunay nilang ugali. Ang lalaki ay isa lamang, kontratista sa konstruksyon. Ang babaeng kasama niya ay nagsisikap mangakit ng mayayamang tagapagmana. Ang kapal naman nilang makisalo sa kaarawan ng mayamang dalaga. Hindi katanggap-tanggap ito. Dapat natin silang paluin gamit ang mga patpat. Ile, nararapat sa kanila yan. Narinig niyo ba yon? Si Secretary Ali ang tagapagsalita ng pinakamayaman mismo. Kautusan niya, lumabas na kayo. Kayo ang dapat umalis. Pakitang pansin sa lahat, dumating na ang ating pinakamarangal na panauhi. Maluwag na tanggapin natin ang pinakamayamang tao sa North City. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kaarawan ng bunso kong anak na si Lin Yaksen. Ang kanang Lin, talagang pinakamayamang pamilya. Bakit nila itinago ang katotohanan habang narito ako kung noon ko pa sana nalaman? Binibining Lin, hindi ko alam na ikaw pala ang tagapagmana ng yaman ng Lin. Nadaya ako ng gusto dahil sa dalawang ito ang lahat. Kayong, paano kayo naging ganito kasama? 20 taon ninyo akong nilinlang. Ikaw mismo ang bumagsak sa pagsubok. Buong pamilya namin ay mabait na trinato kayo. Ngunit kayo namay naghabol lamang sa kayamanan. Nang yumaman ang angkan Shen, bigla kayong naging kaaway. Alam mo ba kung gaano nasaktan ng mga magulang namin? Kami ang nag-alaga kay Lin Yaksen ng mahigit 20 taon dahil mayaman ang mga Lin. Nararapat lamang na bayaran ninyo ang aming pag-aaruga. Sa mahabang panahon, inalagaan namin si Yaksen ng buong puso. Ang lahat ng iyon ay gawa ng angkan Shen. Makatwiran kami. 2 lamang na kayamanan ng Lin ang kukunin. Hindi ko pa nakita kailanman ng ganitong kakapal ang mukha. Mga gwardya. Ano ang ginagawa ninyo? Ako ang nag-alaga sa inyong binibini sa loob ng 20 taon. Huwag kayong maglakas loob. Yaksen, paano mo matitiis na panoorin ang iyong sariling ina na inaapi ng ganito? Ina, wala kang karapatang maging Ano? mga nangyari nitong nakaraang 2 araw. Hindi ko pa malilimutan. Si Aling Shen nga ba, akala niya publiko ang pwesto natin. Ginagatasan na naman tayo sa pera. Panibagong usapin sa tindahan. Ulitin mo nga. Grabe ang init ng ulo, ang kapal ng mukha ng Shen family nang hingi pa ng pera sa Lin family. Dumating na rin ang panahon. Nga, narinig ko na to dat. Di maganda ang ugali ng mga Shen. Akala ko hindi ko na makikita pa. Ang lala talaga. Yung si Aling Shen, may narinig na ako dat. Nagkakarduhan.
Kung hindi lang dahil sa pakakasal na kami sa G family, sino pa ang magmamahal sa kanya? Tama. Mayroon pa ako, kasalan ni Kuya Chushu. Pag nakasal na ako kay Kuya Chushu, tingnan natin si Lin Yokset. Gaano kakapal ang mukha sa harap ko. Si Kuya, hindi na tayo makakaharap. Yuyuko na lang tayo. Sa North City nakatira ang kanila. Hindi na kailangan magsalita. Nakakadiri. 'Di ba? Mag-iiwan ng sama ng loob. Pagkatapos nito, hindi na tayo magkakahiyaan. Tama ka dyan. Ang aming pamilyang Lin. Sa inyong pamilyang Shen, wala kaming pakialam. Palabase na ang mga tao. Lin Yokset, huwag kang magmadali. Ako at si Kuya Chush, malapit ng ikasal. Pagdating ng araw, wala nang saysay ang paghihinayang. Alam mo ba kung sino kami? Pangahas mong itinulak kami. Wala akong pakialam kung sino kayo. Sa North City, sino ba ang may karapatan dito? Kung hindi pa kayo alis, ako na mismo ang magpapalayas. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako at si, paano na ang kasal ni Kuya Chush? Antayin nyo kami ni Kuya Chush, magpakasal. Ang pamilyang Shen, hindi na malulungkot. Oo, magiging maayos din. Ikaw ang tagapagligtas ni Ji Chushu. Dapat niyang bayaran ang utang na loob. Mahuhuli ka, sa puso ni Ji Chush. Pagkatapos ng kasal, makikita ko ang pamilyang Lin kung gaano kakapal ang mukha. Lin Yokset, itong galit na ito ngayon, itatak ko sa isip ko. Ikaw na. Pangulong Lin, ako'y tunay na nadaya. Pangulong Lin, ako na ang bahala dito. Ako na ang gagawa nito. Birthday ni Miss Lin ngayon. Samahan niyo po siya. Umalis ka. Shin, anong problema? Kuya, sa tingin mo ba, katulad ako ni Shen Keru, pera lang ang habol, kaya niyo itinago sa akin? Shin, nagkamali kami sa paglihim nito sa'yo. Pero naniniwala ang pamilyang Lin sa paghubog ng independensya. Hindi sinasadya ni nanay at tatay magkubli ng sekreto. Shin, huwag kang mag-alinlangan. Napakaganda mo. Alainan. Mga kapatid, ito ang aking bunsong anak na si Yoxen Lin. Si Shin ay hindi lumaki kasama namin. Ngayong bumalik na siya, ipinagkakatiwala ko sa kanya ang pangunahing kumpanya. Siya ang mamamahala. Tatay, hindi ko kaya ito. Di ko alam ang pamamahala. Tutulong ang kuya mo. Huwag kang mag-alala. Tama siya, Shin. Ang negosyo ay ekspertisyon niya. Ang alam ko lang ay kumita ng pera. Kunin mo ang card na ito. Humingi ka lang kung maubos. Singsin. Ang kuya mong pangalawa ay regalo sa iyo ang ahensyang ito. Ahensya ng mga artista. Pumunta ka kahit kailan para makakita ng gwapo. Lahat sa iyo. Kuya, ikaw pala talaga, ang award-winning na aktor. Bakit ko hindi nakilala? Napakatanga ko. Nagkukunwaring, hindi maayos ang itsura, kaya di mo nakilala. Singsin. Ikaw ang pinakamahal naming kayamanan. Walang gagalaw sa iyo. Ang kuya mo ay nagregalo ng 2 bodyguard. Pasok. Simula ngayon, ang tanging misyon nyo, ang bantayan si Miss Lin. Kapag may nangyari, masama, papatayin kayo. Opo, General. Shin, regalo ni Inay. Sinasambahing Jade, ni Lola. Bagay na bagay, sa kutis mong maputi, heto. Diyos ko, panaginip ba ito? Ito ang regalo ko. At heto ang aking regalo. Jay Chaksu, ano nang ginagawa niya rito? Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko na birthday ni Emali, kaya nagpunta ako para magdiwang. Nais ko ring ayusin ang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan kay Emmalin. Masyado kang formal, Id. Noong huli tayong nagkita sa kapehan, ikaw ang tumulong sa akin. Sa totoo lang, may utang na loob ako. Sa'yo, Yijay. Kung gusto ni Emmalin na magpasalamat, pananghalian kaya, hindi ako maselan kahit ano ayos sa akin. Nandito ka ba dahil kay Shen Kero? Lahat yan ay hindi pagkakaunawaan. Wala akong kinalaman sa pamilyang Shen. Emmalin. Maligayang kaarawan. Salamat. Hindi ba ito ang pinagkakaguluhan na pambansang alahas? Gigi, masyadong mahalaga ang Red Along ito. Ibinibigay mo ba ito kay Shin? Ang ganitong kayamanan ay para lamang kay Emmalin. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Bakit parang, may kilala ako sa kanya? Parang nagkita na tayo, noon pa sa ibang lugar. Assistant son, bakit ngayon ka lang si Kuya Chushu ba? Ang hinahanap ako. Pinadala ako ng CA maghatid ng bagay. At sabihan si Emasya tungkol sa ilang bagay. Nagmamadali masyado si Chushu. Magpapakasal na, hindi naman kailangang magmadali. Pinapadala si Assistant son sa kalaliman ng gabi. May hindi pagkakaunawaan. Pinadala ako ni President Jai para wakasan ang kasunduan kay Emasya. Pagkansela ng kasunduan. Bakit? Chushu, bakit mo ako kakanselahin ng kasunduan? Paano ito nangyari? Dapat may malaking pagkakamali. Iniligtas ni Kero si Chushu. Bakit bigla?
Niyang kumansela ng kasunduan. Maaaring dapat natin tanungin si Miss Shen tungkol dito. Naihatid ko na ang mensahe ni President Jai. Ang bayad pinsalang ito ay mula kay President G kay Miss Shen. Inaasahan naming titigil ang mga Shen sa pagpapakalat ng chismis at paninira sa pangalan ni President Jai. Paalam. Siguro si Lin Yoxin ito. Nagbintang siguro siya ng masasamang kasinungalingan. Walang kwentang tao ka, 20 taon kang nanirahan sa mga Lin, pero hindi mo nalaman na sila ang pinakamayaman. Kung natuklasan natin noon pa, sana'y naaga na natin ang kayamanan nila. Parang magnanakaw nila akong ituring. Paano ko malalaman ang kalagayan nila? Gago. Lin Yoxin, magbabayad. Keru, nagbago ang isip mo. Pakakasalan mo ako. Tama na ang biro, pinatawag kita rito para sa magandang balita. Masisiyahan ka nito. Anong okasyon? Ginoong Jai, ano ang gusto mong orderin? Mainit na ulam kaya? Alam kong ayaw ni Ili Lin sa Wansoy. Paano niya nalaman? Ayoko sa wansoy. Huwag matakot, Ili Lin. Matagal na kaming magkakilala ng kuya mo, kaya alam ko. Mag-order na tayo. Alainan. Ano? Si Yuxin Lin, ang tagapagmana ng pamilya Lin. Eksakto, kaya kapag nakuha mo si Yoxin, ang yaman mo ay garantisado. Pero, anak pa rin siya ng mayamang negosyante. Paano niya ako papakasalan ng tagapagmana? Huminahon ka, may plano ako para makuha mo siya. Ngayon ang perpektong pagkakataon. May tauhan ako rito. Ang inumin nila ay may dagdag na sangkap. Espesyal ang timpla. Itong keycard, ingatan mo. Nasaan ang kwarto ko, katabi ng sayo. Sa madaling araw, dudumag ang mga reporter sa hotel. Bago sumikat ang araw, ikaw na ang manugang ng mayaman. Para sa inyo, libreng inumin. Salamat. Ginoong Jai, yung insidente sa CAF, ginawa mo yun? Shen Keru, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero ang pagbabalaklaban, kay Lin Yuxin, ibang usapan yon. Hindi ako magpapatalo. Lin Yuxin, Masama pakiramdam ko. okay ka lang ba? Ang init talaga. Ngayon, nasa atin na ang lahat. Sakupin natin ang pagkakataong ito. Pag naging manugang ka na ng mayamang magnanakaw. Huwag kang mag-alala. Ako'y regular na, eksperto sa nightclub. Sisiguraduhin kong maalagaan si Lin Yuxin ng maayos. Nakatingin si Kuya Chusho. Kuya Chushu, magsasama na tayo sa wakas. Ang ganda talaga. Ngayon, magiging tagapagmana ako ng yaman. Paalam, kahirapan. Si Pangulong G, ano ng lakas ng loob mo? Ikaw at si Shen Keru, saan mo kinuha ang kapal ng mukha? Na magbalak laban sa amin ni Xingxing. Pangulong G, kayo po, kahit pabigyan niyo ako ng 100 beses na lakas ng loob, hindi ko kayo matatakasan. O si Miss Lin, si Shen Keru ang may kagagawan, siya ang pumilit sa akin. Gusto mong bumawi? Higit sa lahat, Pangulong G, pakiusap. Basta, kung patatawarin niyo ako, gagawin ko ang lahat. Pumunta ka sa kabilang kwarto. Ang utos sa'yo ni Shen Keru, kay Lin Yuxin, gawin mo rin sa kanya. Kung kami ni Shen Keru, ang pamilya Shen ay sisira sa ating lahat. May problema, binatang Liu, parang ayaw sumunod. Gusto ko. Pangulong G, pupunta na. Pupunta na ako ngayon din. Huwag mo akong paghintayin. Sandali. Mga tauhan ko ang bantay sa pinto. Kapag walang nangyari. Alam mo ang estilo ko. Ganyan ka pa rin kamadaling maniwala, walang pag-iingat. Lin Yuxin, ayos ka lang ba? Yuxin, gising. Tingnan mo ako. Sino ako? Jae Chaksu. Lin Yuxin, pinili mo ang landas na ito.
Anong nangyayari? Anong nagmamadali? Binibining Lin. Nagpadala ng mensahe si Miss Shen. Pinapasama kanya. Kasama ang mga mamamahayag. Nakakagulat, naalala pa pala ako ng kapatid ko. Tara na, ipaalam sa lahat ng mamamahayag sa Maynila. Dapat dumalo agad ang lahat. Ang hindi pupunta, hindi makakakuha ng impormasyon sa akin. Paano naman ang shooting na yon? Wala nang mas mahalaga kaysa sa mga gawain ng kapatid ko. Lakad na, opo. CJ, ipagbigay alam kay Presidente Shen at asawa niya na pumunta rito. Naiintindihan. Sabihin niyong si Presidente Jai ay kasama ni Shen Keru sa loob. Nakuha na. Enra Shen, Miss Shen, pinapaalam niya sa inyo. Nakahawak na siya kay Presidente Jai. Kasalukuyan silang nasa hotel room na magkasama. Totoo ba ito? Nakita ko ng sariling mga mata. Si Miss Shen gusto niyang pumunta kayo sa hotel para malaman ng publiko. Sa ganitong paraan si Presidente Jai kahit ayaw niya, mapipilitang pakasalan siya. Tayo na, diretso na tayo doon agad. Pangulong G, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Binibining Kero, dalisay at inosenteng babae ka, nasira lang ng ganito, paano ka na mag-aasawa ngayon? Pangulong G, kung hindi mo bibigyan si Kero ng tamang kalagayan, hindi na ako mabubuhay. Pangulong G, sinasabi mo bang kami ni G Chushu? Inay, kami ni Pangulong G ay tunay na nagmamahalan. Ipagkaloob ninyo sa amin ang inyong basbas. Tulan niyo. Bilisan niyo, balitang una ito. Lin Yoksen, kahit tagapagligtas ka ni G Chushu, ano ang kabuluhan nun? Ang titulong ginang G ay mapapasa akin. Pangulong G, kayo at si Kero ay umabot na sa ganito. Sa dami ng reporter na narito, hindi nyo na ito maitatanggi. Vice Presidente G, lumabas ka at hayaan ang ating mga pamilya ang mag-ayos ng kasal. Ikaw pala. Kumusta? Sinsin. Gising ka na. Ikaw, ang lakas ng loob mong dayain ako. Pag nalaman ng kapatid kong lalaki, hindi niya ito palalampasin. Ikaw ang nagpilit sakit. Balikan mo ang mga nangyari. J. Chaksu. Ako ang bahala sa'yo. Talaga? Kung ako man ang pumilit sa'yo. Pag uwi ko, sasabihin ko sa magulang ko, ang tungkol sa ating dalawa, gagawin kitang opisyal na asawa. Ngunit paano bigla? Paano? Pareho tayong ginamit ni Shen Keru. Plano niya ang lahat. Sa totoo lang, dapat si Liu Xiaohui ang may gawa nito. Ngunit mas matatag ang loob ko. Agad akong dumating para iligtas ka. Hindi ko akalain. Ikaw pala. Tumigil ka na. Nais ni Xingxin na aminin tayo sa publiko. Labis ang tuwa ko. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para magsaya. Kailangan nating usisain ang mga tauhan. Alaynan. Ikaw talaga. Shen Keru. Hindi ko inakalang gusto mo ang estilong ito. Hindi ka panipaniwala. Umuwi na kayong una. I-export ang video. Naiintindihan. Bakit ka nandito? Ikaw na naman. Dapat ba nasa kwarto ni Lin Yoksen ka? Ano ang nangyayari? Ang kapal mo sa pagbabalak kay Xingxin. Nasaan si Xingxin? Alam ko na ang balak mo noon pa. Gagawin mo lahat. Para sa titulong Ilresjet, gumagamit ng daya. Shen Keru, naisip mo na ba kung karapat-dapat ka sa posisyong ito? Shushu, pakinggan mo ako. Hindi mo naiintindihan. Shen Keru, ikaw ang nagbanta. Di inaasahang ikaw ang mahuhuli sa bitad. Ikaw ang may gawa nito. Lin Yoksen, ikaw ang mandaraya. Huwag mong idaan sa akin ang karumihan mo. Ano ba ang gusto mong makuha? Ano ang sinira mo? Ikaw ang nakakaalam. Huwag kang magalit, Xingxin. Ako na ang bahala. Makatitiyak ka. Walang tataka sa kanila. Yee, ninakaw mo lahat ng mga linya ko. Si Shen Keru ang may. Dalhin siya sa pulisya. Hayaan ang batas. Sa Northern City, tatapos ang angkan Shen. Shushu, bakit mo nagawa ito? Noong araw na tinalikuran mo ako, dapat alam mo na ito ang magiging kapalaran mo at ng pamilya. Kaya pala, ang pakiramdam ng pagiging protektado. Kuya, wag. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Xingxin? Kuya, hindi ito ang iniisip mo. Bitawan mo na. Xingxin, huwag kang makialam. Bibigyan ko siya ng leksyon ngayon. Ako ang unang lumapit kay Jichuksu. Ano, sinasabi mo ba pinilit mo ang sarili mo sa kanya? Alaynan, kaming dalawa ay dinroga ni Shen Keru. Mabait na sumaklolo si Jichuksu sa akin. Kaya ako, ang dapat managot para sa kanya. Huwag kang makialam. Ganap na nangyari talaga yon. Nanay, tatay, ano ang masasabi ninyo? Tay, tingnan mo sila. Hindi ka tanggap-tanggap ito. Tama si Shinshin.
Yamang kusa si Shinshin. Nararapat lamang. Tayo ay managot kay Binatang G. Musen, paano ka naging maingay sa harap ng mga bisita? Gutom na siguro si Xiaoji. Lutuan kita ng masarap, may diet ka bang sinusunod? Salamat po, tita. Hindi ako pihikan. Kumakain ako ng kahit ano. Kung gayon, magluluto na ako. CJ, Bakit hindi kayong tatlo tumulong sa inyong nanay? Shinshin, bakit hindi mo ipasyal si Binatang G? Alaynan. opo, tito. CJ. Tara na. Nanay, kilala ko ng gusto si Ji Chusho. Kahit may nangyari man, hindi posibleng napilit siya ni Shinshin. Sa tingin ko, ang anak ni Jay ay may gusto kay Xingxin. Kaya sumama na lang siya. Maaaring totoo yan. Pero naniniwala akong ang kapatid ko rin ay may gusto sa Binatang Jay. Napansin mo rin ba? Akala ng dalawang to, naloloko nila ang lahat sa kanilang pagpapanggap. Ang totoo, sila'y parehong nahumaling sa isa't isa. Ang kapatid kong si Lindsay ay karapat-dapat pahalagahan sa pamilyang ito habang buhay. Bakit natin papayagan na madaling manalo ang Binatang G? Mabait naman ang anak ni talagang pinapahalagahan niya ito. Iyon lang ang mahalaga. Xingxin, hindi ka ba natatakot sa pagtanggap ng responsibilidad? Sino ang natatakot? Ang pangako ay isang pangako. Paninindigan ko ang aking mga salita. Tara na. Alaynan. Ito ang lolo ko. Kumusta, Lolo? Naalala ko sa'yo ang isang kilala ko. Ang pangalan mo ay, Lolo, ako si Lindyuxi. ikaw pala ang apo niya. Ang laki na ng pinagbago mo. Apo ni sino? Nakalimutan kong sabihin na ang mga lolo natin ay magkakilala. Tutol ako sa kasal na ito. Ang katayuan ng pamilyang Jiang. Napakalaking prestihiyo. Tatanggi sa binibini ng pamilyang Jiang. Itong babaeng to ang dala niya. Anong klaseng tao? Pagkamatay lang ng aking ina, di pa nakakatatlong buwan. Enye, Jen Ziwan. Bantayan mo ang iyong tono. Siya ang iyong madrasta. Tigil na. Ang manugang na ito'y sang-ayon ako. Kung ayaw mo, umalis ka tuwag manood. HF. Mukhang si Jichuksu at ang kanyang mga magulang ay hindi nagkakasundo. Chushu. Yeah. Kailan mo balak pakasalan si Yaksen? Nang maayos, lolo. Naghihintay na ako ng apo sa tuhod. Lolo, nais kong ayusin ito agad. Nasa desisyon ni Yuxin. Handa na ako kahit kailan, Lolo. Mabuti, kung gayon. Lolo G, dumalaw po ako. Get off. Kailan ka bumalik? Sumama ka sa amin. Huwag mong sabihin, kasintahan niya noong bata. Huminahon ka, wala akong interes sa kanya. Lolo G, maaari ko bang malaman sino ang babaeng ito? Hala, sobrang saya ko, parang hindi na makapag-isip. Ito ang nobya ni Chushu. Kumusta? Ako si Lindyuxi. Magandang araw, ako si Jayang Geto, panganay na anak ng pamilyang Jayang. At si Choksu naman, ay aking kasintahan noong pagkabata. Seryoso, nagsisimula ka na, sa pananakot agad. Ikaw pala, si Choksu ay matagal nang nagsabi tungkol sa... Binibining Jayang maiging, pag inatan niyo ang inyong pananalita, huwag ninyong pabigyan ng maling akala ang aking nobya. Tama na yan. Tayo na't kumain. Sige. Gumagabi na. Old Tang, handa na ang hapunan. Lene, Babaeng kung sino lang, mangahas kang agawin si Chuksu sa akin. Maghintay ka lang kung gaano ko kakilala si Chuksu. Kami ni Chuksu ay nakatadhana. Lolo G, ang paborito mong adobo, kain po. At least mayroon. Naaalala ang gusto ko, hindi katulad ng batang si Chushu. Na halos hindi dumadalaw. Sabi ni Jichuksu sa akin, mayroon kang high blood. Si Jayang Getong ay sinusubukan ako sa adobo na ito. Kaawa-awang pagpapanggap. Lolo, sa kalagayan ninyo, itong adobong ay hindi makakabuti sa inyo. Sa wakas si Lolo G ay may ganang kumain. Paano mo nagawang sirain ang kanyang pagkain? Ano ang balak mo? tama na. Chuksu, kumalma ka. Si Miss Lin ay hindi miyembro ng pamilyang J, lalo na ang maintindihan si Lolo G. Sumusobra ka na. Bisita ka ng pamilyang J, pero hinamak mo ang aming mga patakaran. Nang gulo sa pagitan ni Lolo at ni Xingxin. Ano ba ang pakay mo? Chuksu, pasensya na. Napaandar lang ang dila. Humihingi ako ng paumanhin. Matagal-tagal na rin kasi, mula noong huli kong nakita si Lolo G. Naalala ko ang paborito niya, pork na nilaga, pero hindi ko inasahan ang sitwasyong ito. Chuksu, paborito mo ang mga ito, di ba? Hindi naman talaga tatanggapin ito ni Jichuksu. Naiinggit na si Xingxin, nakakatuwa. Tapos ka nang maghay. Alaynan, kain ka muna. Maghahain ulit ako pagkatapos. Steward Tang. Ipakain mo ito kay Lao Huang. Ah, oho. Sino sila Huang?
Si Lao Huang, siya ang aming aso na bantay. J. Chaksu, huwag kang magpakap... Ikaw ang nanggugulo. Alam mong mabuti, may kasintahan na ako, pero patuloy ka sa paggulo sa akin. Mahigit 10 taon kitang minahal. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ang nararamdaman mo, problema mo na yan. Maliwanag kong sinabi na may iba nang nagmamay-ari ng puso ko. Kung patuloy kang manggugulo ng walang tigil, huwag kang magtaka kung ako'y magagalit. Pero ako ang kasabay mong lumaki. May tamang ayos, ang lahat ng bagay. Ano nang espesyal kay Lin Yuxi? Ang pamilya Jemba ay walang pakundangan o moralidad. Lolo G, masama ang pakiramdam ko. Kailangan ko ng maagang umalis. Gretchen, nandito ako ngayon para pag-usapan ng partnership. Hindi ko nakikita ang magandang samahan natin. Ikaw ang stepmother ni Chuksu. Mula pagkabata, paano mo trinato si Chuksu? Nakita ko lahat. Sa palagay mo ba, makikipagtulungan ako kay Chuksu? Kung hindi ko siya gusto, gagawin ko ba? Alam ko ang gusto mo, binibining Jiang. Pero kilala ko si Chushu. Sa tingin mo ba, magbabago siya ng isip at pakakasalan ka? Lagi ko namang mabuti ang pakikitungo kay Chuksu. Naniniwala ako na mapapansin ni Chuksu ang mabuti kong intensyon. Ako ang nag-alaga kay Chushu. Sa palagay mo ba mas kilala mo si Chushu kaysa sa akin? Sabihin ko na ang totoo. Si Chushu ay isinama si Lin Yuxin sa kanila at desidido na napakasalan siya. Ang petsa ay sa Lunes na. Binibining Jiang, hindi mo alam. Ano bang sinasabi mo? Talaga bang pakakasalan ni Chuksu ang babaeng yun? Nababaliw na ba siya? Kung gusto ni Chuksu na matatag na posisyon sa pamilya G, kailangan niya ang pamilya ko. Impossible ito. Hindi basta-basta magpapabulag. Si Chuksu. Nahuli na ang huli. Tama, pero bata pa si Chushu, at madaling madala. Ngunit ikaw, binibining Jiang, nakita mo na ang mga laro sa mayayamang pamilya. Kailangan mong tulungan si Chushu at bantayan siya. Kung hindi, ang mga sangay ng pamilya G ang lalamon sa kanya, balang araw. Ano ba ang gusto mong gawin? Sa araw ng kasunduan, ang babaeng yun ay mabawalang parang takas. Ang pamilya G, isang prominenteng angkan. Para hindi mapahiya sa harap ng lahat. Ano sa palagay mo ang gagawin nila? Isusuot ko ang kasuotan at magpapakita ako bilang nobya ni Chuksu. Eksakto. Sa harap ng madla, may kontrata na tayo. May iligtas mo ang pamilya G at ang titulo, Mrs. G, ay matitiyak na. Hindi masama. Bakit hindi ko napansin? Ang talino mo. Ang pagsali sa mayamang pamilya. Hindi madali ang buhay. Marami kang dapat matutunan, hindi ba? Sige. Masaya ako sa partnership natin. Binibining Jiang. Ang asawa ni Chuksu. Maganda ba ako? Binibini, walang anyo na hindi bagay sa'yo. Sino ang nagpahintulot sa iyong tignan ako nang may ganyang tingin? Si Chuksu lang ang may karapatang tumitig sa aking ganito. Lumuhod ka. Dalagang Panginoon. Para kang phoenix na likhang tumataas sa langit. Huwag mong sayangin ang kabataan sa taong tulad ni Ji Chuksu, hindi sulit. Itigil mo na itong kahibangan, hayaan mong ilayo kita, mabuhay ka ayon sa nais mo, sundin mo ang mga pangarap, pakiusap. Anong karapatan mo? Nahusgahan si Chuksu ng ganito. Isang asong kinainawan lang ang halaga mo. Inkawil lang kita dahil naawa ako. Kung hindi kita naawa noon pa man, nawala ka na sana sa alaala, nakabaon kung saan, sa libingang walang pangalan. Makinig kang mabuti. Ang misyon ngayong araw ay dapat magtagumpay, walang puwang ang kabiguan. Kapag nabigo ka, huwag mo nang pakita ang mukha mo sakit. Naiintindihan. Chuksu. Ngayong gabi, magiging nobya mo na ako. Masaya ka ba? Chuksu, anong nagdala sa'yo rito? Bisitahin ang aking magiging nobya. Singsin, nakakabulahaw ang ganda mo. Ano, pangkaraniwan ba ako sa ibang araw? Pero, may tao sa labas. Sino yon? Shin. Sino ang walang delikadeza? Siyempre, yung walang hiya kong madrastra. Kahit madrastra lang ako, palagi kitang inalagaan ng buong puso. Ngayong ikakasal ka na.
Si Shin, ang magiging manugang ko. Di ba pwede bigyan ng regalo ang manugang? Bawal ba yun? Ayaw namin yan. Lumabas ka. Huwag kang lalapit sa akin ngayong gabi. Shushu, paano mo ako gaganyanin? Pagkatapos ng mga taon sa pamilyang G, karapat-dapat ako sa pagkilala. Kahit hindi kita anak sa dugo, itinuring kita parang tunay na anak. Tita, nakakaloko ka naman. Wala ayun. Ikaw ang stepmother ni Chooks at parte na ng pamilya namin. Hindi pa gaanong mature si Chooks. Tatanggapin ko ito. Salamat, tita. Mas responsable si Zinzin. Swerte ni Chushu sa'yo, maswerte siyang lalaki. Ayan, hayaan mong isuot ko ang kwintas. G. Chushu. Mamaya, patay ka na. Ang ganda. Hindi na kita istorbohin. Gusto niyong mag-usap ng mga bata. Sandal akong lalabas. Ngayon ang engagement banquet. Maraming bagay ang kailangang asikasuhin. Paalam. HMM. Anong problema, Chooks? May sira ba ang kwintas? Ang may gustong kunin ng anak nila, ang kontrol sa pamilyang G. Anong klaseng tao yon? Gaano kabait yon? Nag-aalala ako. May problema sa kwintas na to. Espesyal itong regalo para ng stepmother. Huwag natin siyang saktan. Saka, nandyan ka naman at mga kapatid ko, di ba? Kaya niyo akong protektahan. Kung may problema man, ano nang magagawa niya sa akin? Si Binibining Jiang yan, ang tagapagmana. Ang ganda-ganda niya. Pero, yung suot niya ngayon ay parang, hindi ba't parang, sila ang bida. Magkasintahan na sina Binibining Jaya at Presidenteng G mula pagkabata. Ngayon pinakasalan naman niya ang ibang babae. Sa tingin niyo tatanggapin niya? Ang ibig niyong sabihin, nandito siya para guluhin ang kasal. Mas komplikado ito kaysa inaakala natin. Abangan niyo na lang. Ang babaeng pakakasalan ni Presidenteng G ay may malalaking problema. Handa na ba ang lahat? Pagdating ng gabi, mawawala na si Lin Yuxi. Si Madam G na lang, si Jayang Geto. Yan ba ang nobya ni Chairman G? Bakit parang, mas maganda pa siya kay Binibining Jiang? Kaya pala pinili niya, iwan si Binibining Jiang, at pakasalan ito. Mag-enjoy ka habang may panahon ka pa. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang bakas. Nariyan si Lolo G. Lolo G. Lolo G. Ang ating Shinshin, ang ganda-ganda mo sa damit na ito. Espesyal na pinili ni Chushu, ang borrow mong ito, para sa'yo. Mahal kong Sinsin, maganda ka kahit saan. Magsisimula na ang pagdedeklara ng kasal. Samahan mo muna si Shinshin, kumain ng konti. Magpapahinga muna ako rito. CJ. Halika. Kumain ka muna, matagal-tagal pa ang programa. Ayokong magutom ka. Alainan. Masarap ba? Masarap. Chaksu. Binibining Jayang, binalaan na kita noon, kung patuloy kang makukulit sa akin, hindi ako magpapatali sa relasyon ng pamilya natin. Chaksu, narito ako para batiin kayong dalawa ni Binibining Lin sa inyong pag-iisang dibdib. Lumipas na ang mga nakaraan, wag mo akong gawin masamang tao. Binibining Jayang, wag mo siyang pansinin. Ganyan talaga, si Chaksu. Salamat sa iyong pagbati. Napakabait ni Binibining Lin. Tagay para kay Binibining Lin. Sana'y magkasama kayong dalawa hanggang sa pagtanda. Salamat. Bulag ka ba? Paumanhin, Binibining Jiang, hindi sinasadya. Ayos lang, palitan mo na lang ang nadumihan. Sasamahan kita. Huwag kang mag-alala, asikasuhin mo dito, ako na lang. Matagal-tagal na rin. Bakit wala pa siksingin? Chushu. Tungkol sa proyektong iyon. Ito. Chushu. Lolo, ikaw, magpatuloy ka. May problema ang proyekto. Asikasuhin mo agad.
Lolo, mawalang galang na po. Kailangan kong tignan siksingin. Choksu, napakahalaga ng proyektong ito. Aalis ka na talaga ngayon? Isang maliit na proyekto lang. Wala nang mas mahalaga kaysa kaiksingin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iba. Ang lahat ng ito ay malapit ng matapos. Ang mga leader ng Angkanji ay hindi pwedeng magpakita ng kahinaan. Choksu, sa huli, ikaw ang talo. Ang lahat ng ito ay malapit ng matapos. Singsin. Nasaan si Binibining Lin? Hindi ko alam, may nakita akong lalaki. Hinailan niya palabas. Yung lalaki. Ano suot niya? Anong itsura niya? Nakamaskara siya, may sombrero pa. Mukhang lasing si Binibining Lin. Doon sila dumaan. Kuya, may problema tayo. Baka nakidnap si Sing. Sino ka? Sino ka? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, naiinis si Getong sayo. Mamamatay ka. Si Geto. Si Jayang Getong kaya ang target nito. Gusto mo ba si Jayang Get? Kung tunay mo siyang mahal, dapat alam mo kung bakit. Gusto niyang patayin mo ako, di ba? Gusto mo bang talagang panoorin ang minamahal mo? Magpakasal sa iba? Hindi ka naman ganoon kabait. Tumigil ka nga. Aminin mo na, may gusto ka kay Jayang Get. Matalino ka man. Pero ang matatalino, hindi nabubuhay ng matagal. Ginagamit ka lang ni Jayang Get bilang kasangkapat. Sulit pa siyang pagtiisan. Ang pag-ibig. Hindi ba tungkol ito sa pag-alay ng lahat para sa kanya? Kung mamatay ako, sa oras ng kamatayan ko, wala sa inyo ang mabubuhay. Kung papatayin ako, hahanapin kayo ni Jichux. Sisiguraduhin niyang patay ka. Mawawasak ang buong Angkanjaya. Kahit si Jayang Geto, hindi makatataka sa kamatayan. Ang mga pamilyang Ji at Jayang ay matatagal ng magkapani. Hindi niya magagalaw yan. Ako ang pinakamahalagang babae ni Jichuksu. Iaalay niya ang lahat, laban sa Jayang para sa akin. Walang at... Kapag nangyari yon, mabubuwal kayong lahat. Tama ang hinuha ni Miss Lin. Pero, hindi ikaw, ang aming totoong pakay. Tita Jayang, kadugo mo si Chux, paano mo nagawa to? Kadugo. Sukang-suka siya sa kin. Gusto niyang mamatay ako. Ngayon, kailangan lang nating malagay si Ji Chusho sa bitag. Ang anak kong lalaki. Ang tanging legal na tagapagmana ng Ji. At susunod na pinuno. Naiintindihan ko na. Ang totoong layunin ninyo ay hindi ako kailanman. Si Choksu talaga. Matalino. Nagkunwaring tutulong kay Getong para puksain ka. Para makahawak ng poder laban sa kanya. Habang nandito ka, susunod siyang parang aso. Hindi kayo magtatago. Sigurado ka. Nakakalat ang mga bomba sa buong compound na to. Isang pindot lang ng detonator. Mamamatay kayong lahat. Naamoy ko ang pulbura. Hindi ako takot sa mga bomba. Huwag kang kabahan. Kaming magkapatid ay mga eksperto sa bomba. General, mapanatag ka. Hindi kita bibigyan. Ililigtas namin ang dalaga. Umalis na tayo. Kuya Tris, mauna na ako. Kung may mangyari, tatawag agad ako. Kung hindi obra, isagawa ang plan niya. Naiintindihan. Maging alerto. Pakawalan niyo ako. James Yuan, alam kong darating ka. Shushu. Matalik ka pa rin tulad noong bata tayo. Pakawalan mo siksingsing ngayon. Mukhang, mahal na mahal ka niya. Handang mamatay para sa'yo. Mga gwardya. Noon pa man alam ko nang, ako ang target mo. Mula nang mag-asawa sa Jay, nagplano ka para kay Jay Wanfeng. Gusto mong makuha niya ang imperyo ng Jay. Tama ka. Lahat ng ito ay matatapos na. Gawin mo na. Huling pagkakataon. Pakawalan mo siksingsin. Mamatay kang sunod sa Niren.
At pakakawalan ko siya. Sino ang mamamatay ngayon? Huwag kayong gagalaw. Huwag kang lalapit pa. Patayin ko siya. Teka. Ibibigay ko ang anumang gusto mo. Pakawalan mo siksingsin, palalayain kita. Gusto kitang patayin. Walang aalis dito ng buhay. Sa pagpindot ko sa buton na ito, mamamatay kayong lahat. Kuya, Chaksu, takbo. Huwag mo akong alalahanin. Huwag kang gagalaw. J. Chaksu. Makita ang taong pinakamahal mo, naririto sa harap mo, ngunit hindi mo kayang abutin. Masakit, di ba? Ang mga peklat sa mukha. Mula sa pagsagip kay Jenggetong. Nakakahiya. Tingin niya sa'yo, isang alipin lang niya, itatapon ka niya anytime. Tumahimik ka. Lilinawin ko na. Nagmamalasakit si Getong sa akin. Kung wala siyang pake sa akin, hindi niya ako papatabihin ng mahigit 1 dekada. Ikaw. Kasalanan mo lahat ito. Papatayin kita. Gusto lang ni Giant Getong ang kapangyarihan. Simulat sa pulpaman, tauhan ka lang niya. Tama na. Kayong lahat, mamatay kayo. Ay nak, imposible. Hindi mangyayari yan. Hulihin siya. Hindi. Walang paraan. Marami akong inilagay na bomba. Kapag pinindot ko ito, magiging abo na lang ang lugar na ito. Mga hamak na insekto. Kayong hamak ay nangahas sumagupa sa dakilang general. Gamit ang mumunting pampasabo. Mali ang tingin niyo sa akin. Dalhin niyo siya. Kaya pala ikaw ay... Akala ko hindi na kita makikita pa. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Ako ang may sala sa lahat. Ako, hindi ba't ako rin ang sumaklolo sa inyo? Gusto ko rin ng yakap. Get off. Ang pamamaraan ng inyong angkanjang ay lubhang kaiyahiya. Lolo G, anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin sa matandang ito ay may nalalaman. Hindi mo madyay gising ang taong nagkukunwang tulog. Mga gwardya, hulihin sila. Lolo G, ano nang ginagawa mo? Itinuring kitang tunay na apo. Ngunit di ko inakalang, sa aking paningin, papatayin mo ang manugang kong babae. Ikaw, akala mo ba'y bulag, at binintang ako? Lolo G, nasa panganib si Linyuxin ngayon. Kaysa kalabanin ang pamilyang Giant dahil lang kay Linyuxin, tanggapin na lang natin ito. Pakasalan na lang ako ni Chuksu. Kung magkakaisa ang ating mga angkat, ang lungsod ng Bish ay magiging sakop nating lahat. Si Chushu at mga Lin ay paparating na. Ikaw, hindi ka magtatagumpay. Lolo G, wala kang matibay na ebidensya. Paano mo ako mabibintang na may kinalaman ako? Tumanda ka ng biglaan. Naisip mo na ba ang kinabukasan ni Chuksu? Sa tulong lang ng pamilyang Giant, siya magtatagumpay. Pagpanaw mo, sa pagganti nila, ang apo mo ang madadamay. Ganoon ba? Tingnan natin kung sino ang talagang mawawasak. Chaksu, wala itong kinalaman sa akin. Palagi kitang inalagaan mula pagkabata. Manampalataya ka sa akin. Jangtong, ang lahat ng ito ay malinaw na plano mo. Sa akala mo makakaalis ka na, huli na. Kayong mga G, walang karapatang humusga sa akin. Ikaw ang naghasik ng away sa amin ni Chuksu. Karapat dapat kang Ikaw, Talagang parang asot pusa kayo. Wala sa inyo ang makatatakas. Mga gwardya, dalhin si Miss Jiang sa presinto. Itay, magkalyado ang mga angkan natin sa ilang henerasyon. Ipagkakanulo mo ba ang mga Jiang? Dahil lang kay Lin Yaxen, hindi ito sulit. Ang mga desisyon ko noon ay tama pala. Sa iyong kawalan ng kakayahan. Paano mo pamumunuan ang makapangyarihang angkanji? mahal, iligtas mo ako. Ang lahat ng ginawa ko ay para kay Wanfeng. Anak ko rin si Chushu. James Yuan. Ang pag-upa ng mga mamamatay tao, hindi bago sa'yo, di ba? Nalaman naming pinupuntirya mo si Chuksu paulit-ulit sa nakaraang 10 taon. Magpaalam ka na. Kapag nasa loob ka na, hindi ka nalalabas. Ano? Kunin niyo siya. Hindi. J. Chaksu, Lin Yuxin, magbabayad kayo nito. Kahit multo na ako, babalikan ko kayo habang buhay. Tapos na ang lahat. Tito, Tita G. ang tagal nating hindi nagkita. Ikaw pala, anak. Noong mga nakaraang taon, naging pinakamayaman ka, pero bigla ka na lang nawala sa publiko. Ngayon ang angka ng Lin ay lalong naging makapangyarihan. Talagang, kahanga-hanga ang bagong henerasyon, talagang mga batang henyo. Matagal na akong nagretiro, ang panganay kong anak na ang bahala.
Lahat ng mga anak ko ay mas magaling pa sa akin. Hindi ko inakala na ang magiging manugang ko ay may ganoong impluensya. Mukhang itong matanda ay talagang napipilitan. Lolo G, nasa panig mo ako. Binibini, hindi ka pa man nakakasal. Panig ka na sa iba. Nene, Presidente Jai, anong nangyari sa'yo? Mang Tang, nagawa mo bang lasunin si Chushu sa lumang bahay? Presidente G, plano mo bang? Ngayong si Chushu ay may suporta ng mga Lin. At sakto namang, ang mga Lin ay mga inapo ng dating makapangyarihang ang Kanjang. Kahit bumaba ang yaman ng mga Jiang nitong mga taon sa ilalim ni Lolo Jiang, katumbas pa rin ang sa Ji. Pero, kung magsasama ang Lin at Jiang, magiging mapanganib na kalaban sila. Huwag kayong mag-alala, Pangulong G. Ako na ang bahala rito. Kung hindi nyo ako iniligtas noon, nasa libingan na sana ako ngayon. Tandaan, ang gamot na ito ay hindi pampatay. Panghuli, anak ko rin si Chushu. Gawin mo lang siyang hindi makagalaw para sa ating layunin. Naiintindihan ko. Gagawan ko agad ito. Ano na naman ang pakana ni Tagapangasiwatang? Hala, nasa panganib si Pangulong G. Pasok. Iwi, Lin. Ito ang pampalakas ng tiyan ng binata na kanyang iniinom araw-araw. Personal na iniutos ng amo na tiyaking mainom ito ng binata. Nauunawaan ko. Kay sipag mo naman, Tagapangasiwata, personal mo pa itong inihatid. Lahat ay ayon sa utos ng amo. Matiyak na sinabi niya, ako mismo ang dapat sumaksi na maiinom ng binata hanggang pata. Kapag siya'y lubusang gumaling na, ang amo ay makakarga na sa kanyang apo sa tuhod. Ingatan ang init. Hindi naman sana niya naman nahalata, hindi ba? Magaling ang lahat. Salamat, maaari na kayong magpahinga. May problema ba sa sopas na ito? Sinsin. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Pamilya naman tayo, mga problema mo ay akin din. Sarili kong ama ang gustong pumalit sa akin bilang pinuno ng G family. Nilason niya ang sopas na yon. Mamaya, magpapanggap akong nalason. Anyayahan mo si Lolo dito. Ano? Sinisiraan ka niya? Huwag kang mag-alala. Nainom ko na ang antidoto, hindi ako maapektuhan ng lason. Naalala mo ang sinabi ko. Ginang, ano ang nangyayari? Bigla na lamang nagsimula si Chooks, nagsuka ng dugo ng malakas, at nag-collapse. Kukunin ko agad si Lolo. Sarili kong anak. Para sa kapangyarihan. Sasaktan ng sariling kadugo. Nabigo akong palakihin siya ng maayos. Lolo, hindi ito panahon ng pagluluksa. Gusto ni Chukso na pumunta ka para pag-usapan ang mga susunod nating hakbang. Sige. Chushu. Ano ang nangyari kay Chushu? Paano ito nangyari ng biglaan? Ano ang nangyayari kay Chushu? Paano ito nangyari ng biglaan? Mabuti pa siya ilang araw lang ang nakalipas. Tio G, wag po kayong masyadong malungkot. Tumatanda na ako. Kahit sariling pamilya natin may taksil, at hindi ko man lang napansin, ni hindi ko masiguro, ang kaligtasan ni Chushu ngayon. Habang nasa koma si Chushu, hindi tayo pwedeng maghintay ng walang hanggan. May mga urgent na usapin ang kumpanya na kailangan ng atensyon ni Chushu. Sa kanyang kalagayan ngayon. Mas mabuting, ako na muna ang mamahala pansamantala sa kumpanya. Gagampanan ko ito ng maayos. Sa wakas nahayag na ang tunay niyang Pagtiyaga. Kamakailan, malapit na nakikipagtrabaho si Shinshin kay Chushu at mabilis matuto. Hayaan si Shinshin ang maging pansamantalang CEO. Hindi ito ang nararapat. Ang ibig kong sabihin, paano makakaya ng isang batang babae? Pamahalaan ng malaking kumpanyang ito, masyadong mabigat na responsibilidad. Akin na lang ipagkatiwala. Tio G, bagamat bata pa, nakapagtapos ako sa management, sa universidad. Higit pa rito, si Chaksu, ang lehitimong puno ng pamilyang G.
Ito ang kanyang nais. Tio G, kayo ba lalabag sa kagustuhan ni Chuksu? Ikaw lang ay kanyang nobya. Hindi ito angkop at walang legalidad. Walang maniniwala sa iyong autoridad sa kumpanya. Tama na. Ang usaping ito ay tapos na. Tatay, ako ang iyong tunay na anak. Presidente Jai, may balita na ba? Itinalaban ng tagapangulo ang kumpanya sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng pagod ko, ang dayuhan ang nakikinabang. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang G. Ang posisyon ng pamumuno, nararapat na akin. Sinasabi mo ba, ang tagapangulo, ipinasa ang kumpanya kay Miss Lee? Pinilit mo akong gumawa nito. Anak, ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi mo itutuwid ang landas mo, ay, gagawa ako ng mga radikal na hakbak. Ipaalam sa tagapangulo na ako'y naghihingalo. Sabihin mo sa kanya na pumunta ka agad. Naiintindihan, ako na ang bahala. Sir, nagulat ang mga tauhan ni Emir J. Ano ang nangyayari? Nagkakasakit ng malubha si Presidente Jai. Xiao Tang, ihanda ang sasakyan. Dalawin natin si Presidente G. Kaagad. Pangulong G, darating na ang sasakyan ng amo. Handa na ba ang lahat? Kompleto na ang preparasyon. Sa sandaling ito, kahit langaw, hindi makakatakas dito. Itay, dumating ka rin. Bakit ka biglang nagkasakit? Nakonsulta ka na ba sa doktor? Anong sabi niya? Nakapagpatingin na ako. Sabi niya, puno ng suliranin ang puso ko. Maraming di pa natatapos. Walang lunas dito. Lubog sa kaguluhan ng isip. Naniniwala ako. Naghahangad ka ng pamumuno sa Angkanji. Alam mo palang lahat. Hindi pa ako ganun katanda para lumabo ang paningin ko. Itay, ako ang tunay mong anak. Bakit ako ba inipa sa pagsundan? Si Chusho ang ginawang tagapagmana bilang puno ng pamilya. Ngayon hayaan mo. Si Lin na babaeng yun mamahala, pansamantala. Saang aspeto, ako'y kulang kumpara kay Chushu. Akala ko, nauunawaan mo ang limitasyon mo. Pero hanggang ngayon, sa iyong mahinang kalagayan, kulang ka pa rin sa pag-unawa. Wala ka palang kakayahan. Bakit ganito ang tingin mo sa akin? Ikaw, tumingin ka sa sarili mo. Mayabang at matigas ang ulo, walang malayong pangitain. Pagkatiwalaan ka ng pamilya, kalakay pa nating lahat. Wakasan na ang kalokohan. Magpapanggap ako na walang nangyari. Palalayasin kita sa North City. Huli na ang lahat. Bantayan ninyo si Chushu. Huwag ninyo siyang pahintulutang sumairan ng mga plano ko. Opo, At, paalalahanan ng lahat ng shareholders. Natandaan ang kanilang mga pangako. Ang pulong ngayon. Panahon na para kumilos sila. opo. Ginoong Master, kung gayon, humihingi ako ng paumanhin sa abala. Ikaw, Bakit wala pa si Ginoong G? Si Ginoong Master G pala? Sa tingin ko buong pamilya G ngayon ay magiging biktima na ng mga Alam nyo, ang bunso sa pamilyang Lee ay nakakasal lamang kay Ji Chuksu. Biglang pinalitan ng Lin ang pamilyang Jiang. At si Ji Chuksu ay nilason. Lahat ng ito, masyado bang nagkataon lang? Tama ka. Ang magiging asawa ng pinuno ay napakahina-hinala. Siguro. Nandito siya para lumunin ang mga ari-arian ni G. Huwag kayong mag-overthink. Basta magtutulungan tayo. Ang Grupo G, hindi mapapamahalaan ng batang ito. Ang pagiging leader. tama. Kung may karapatan man si Manager G o si Ginoong Master G, walang karapatan si Lin Yaksen. Paumanhin sa lahat. Huli na ako. Ginagampanan ni MS, Lin ang pwestong ito. Hindi ba sa tingin mo hindi ito nararapat? Habang nagpapagaling si Chooks, ako muna ang humahawak sa pamilyang G. Ang pag-upo ko sa pwestong ito ay hindi dapat maging problema. Dapat mong maintindihan, MS, Lin. Kung sa kumpanya ang pulong na ito, hindi namin pag-aalinlanganan ang pagdating mo.
Ngunit iba ang sitwasyon dito. Naririto tayo sa kanunuan ng pamilyang G. Ang pwestong ito ay para lamang sa pinuno ng pamilyang G. Sumosobra ka na, MS Lee. Pinahayag ni Lolo G na sa panahong ito, ako ang pansamantalang pinuno ng pamilyang G. Imposible. Paano papayag si Lolo G na bigyan ng kapangyarihan, isang nobiyang hindi pa naman opisyal na kasal para mamuno? Nananawagan kami ng personal na kumpirmasyon ni Lolo G para patunayan ito ng direkta. Mismo si Lolo G ang nagsabi nito. Pangahas kayong magduda sa kanya. Enmathlin, hindi pagdududa sa inyo ang punot dulo, ngunit hindi maaaring magpalit ng pamumuno sa Imperyong G base lamang sa iyong salita. Kalakip ito ng kahibangan, inaasahan mo ba kaming tanggapin ito ng walang pag-aatubili? Tama, kung talagang ito ay desisyon ni Lolo G. Nang personal sana siyang magsaliwan sa amin. Mga kapamilya, bagamat hindi makadalo si Lolo G ng personal, ang kanyang nilagdaang kontrata ay katumbas ng opisyal na tata. Ito ay may katulad na kapangyarihan. Narito ang lagda ni Lolo G. Maaaring tingnan ninyo kung nag-aalinlangan kayo. Lin Yaksen. Wala kang puso. Ikaw ang naglason kay Chushu. Tio G, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Kung hindi ako dumating, ang angka ninyong Lin ay lulunurin, ang buong angka ng G. Presidente Jai, sinasabi mo ba na si Lin Yuxi para makuha ang G Corporation ay talagang nilaso ng pinuno ng G Corp? Lin Yuxi, napakalakas ng loob mo. Paninirang puri ito, pagtataksil sa pagkatao ko. Isinusumpa ko, kung ipinakamatay ko si Chuksu para makuha J Group, mamatay man ako ng malupi. Anong halaga ng sumpa mo? Anak ko si Chushu. Hindi ko ipapahamak si Chushu. Para Sir On ka. Talagang, ginagamit mo ang buhay ng sarili mong anak para agawin ang posisyon ng kapangyarihan. Presidente J, anong kalokohan ang sinasabi mo? Maliwanag na si Tang ang mayordomo. Nakita ko siya ng mga sarili kong mata. Bakit ko pa dadalhin si Mayor Domo Tang dito? Presidente Jai, ito, lahat ay dahil kay Binibining Lin. Pilit niya akong pinagawa. Ang biyanan ko ay implano ang lahat. Ngunit, May saksi na kami. Anong palusot ang natitira sa'yo? mga kagalang-galang na shareholder, pakinggan ninyo ako. Ako, ano pa ang masasabi mo? Nilason mo ang sarili mong nobyo para sa sarili mong kapakanan. Pati ang lolo mo, nilason sila. Nararapat kang mamatay ng 1,000 beses. Tama. Sa tingin ko ang patriarkan ay nais pansamantalang pamahalaan ni Presidente J ang kumpanya. Hayaan nating si Presidente G ang mamuno. Ama ko ay gagawa na ng hakbang. Kuya Tercio, nakatayo na ba ang mga tauhan mo? Huwag kang mag-alala. Ang grupo ko ay ligtas na ililigtas si Ginoong Jai. Pero si Xingxin, naniniwala ako kay Xingxin. Mabuti. Lin Yaksen. Para sa sariling interes, isinapalabo mo ang pamilya G. Bitayin agad siya. Sandali. Tagapangasiwa ta. Sinasabi mong ako ang nag-utos. Nalasunin si Chuksu. Nasaan ang ebidensya mo? Ako. Walang ebidensya na nahas kang idawit si Binibining Lin. Ang tapang mo. Sinong nagsabing walang patunay? Tagapangasiwa ta. Tapusin mo ito. At kalahati ng yaman ng Lin ay iyo. Sina Ginoong G at Choksu ay mababait sa akin. Hindi kita tutulungang lasunin sila. Ganoon ba? Magdaramay ang pamilya mo. Gumagamit ng artipisyal na ebidensya. Presidenteng Jai ay tunay na makapangyarihan. Lin Yaksen. Ano ang masasabi mo ngayon? Ang mga salitang ito ay hindi galing sa akin. May mga saksi at ebidensya kami. Paano ka naglakas loob na tumanggi? Mga gwardya. Hulihin siya. Teka muna. Panginoong G, hindi ba't nakapirma? Mulang nang utos na arestuhin ako. Binigyan kita ng pagkakataon. Sayang naman kung ayaw mong. Eddie, huwag mo na akong sisihin sa kalupitan. Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi sa ating nalasan ni Chushu G ng babaeng yun? Paano siya nakatayo riyan nang walang gallows? Bitag ito. Naloko tayo. Alam mo na pala ang plano ko? Hindi ka naman nalason? Akala ko tayo'y magkadugo, hindi mo ako pahihirapan. Ngunit isinasakripisyo mo ang pamilya. Para sa kapangyarihan. Tio Jay, kung hindi ka naging ambisyoso, hindi sana nangyari to. Bakit mo ginawa ito? Tama na. Wala kang alam.
Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang G. Bakit naman, Itay, pinili mong sundan si Chushu bilang kahalili? Bakit it? Bakit it? Dahil pinili mong unahin ang kasakiman kaysa pamilya. Ikaw ang may kagagawa nito. Si Chushu ay kumikilos para sa lahat. Habang nagpapakasarap sa pansarili. Kapakanan, naninira ng iba. Tapos na. Wala nang pag-asa. Wakas na. Ano man ang mangyari, ang pinuno ng pamilya G, ay ako pa rin. Nasa palibot na kayo ng mga tauhan ko. Walang mabubuhay sa inyo. Kapag tumanggi kayo sa akin, lahat tayo'y mawawala. Akala mo'y mananalo ka. Ang mga tauhan mo ay nasa ilalim ko na. Ngayong gabi, talunan ka na. Isang talunan. Ama, wala ka bang pakundangan sa ating pagiging ama at anak? Mula pagkabata, hindi ka nagkulang sa anuman. Ngunit kulang pa rin. Maaari kang mamuhay sa pangangalaga ng morning light, ng tahimik at komportable. Ngunit, itinahak mo ang landas ng mga kasalanang hindi mapapatawad. Ikaw, lubusan kang nagpabigo sa akin. Presidente Jai, tulungan mo ako. Ang panalo ang makakakuha ng lahat. Natalo na ako. Lolo, anong dapat nating gawin? Matanda na ako. Wala na ito sa aking mga sakop. Kayo na. Ang bahala dito. Magbibitiw si Presidente Jai at ipapadala sa ibang bansa. Magretiro ng marangal. Chushu. Paumanhin. Ang mga salita mo ngayon ay walang saysay. Mag-isa ka na ngayon. Kuya, salamat sa lahat na yon. Ikaw ang nobyo ni Xingxin. Pamilya na tayo ngayon. Huwag kang magpasalamat sa pamilya. Tungkol sa iba pa, sa inyong dalawa na yan. Aalis na ako ngayon. Nakuha ko. Ang kanang G ay isang kalamidad, di ba? Pasensya na. Sa paghila sa'yo sa gulo ng angkan G. Ako, kusa kong pinili ang landas na to. Noong una, masaya pamilya namin. Magkasintahan ang magulang ko. Hanggang isang araw. Nagbago ang tatay ko. Tumigil sa pag-uwi. Maghihintay ako sa pintuan. Buong maghapon. Umiiyak si nanay hanggang makatulog. Sa huli, pumanaw si nanay. Sa 3 buwan, ang magaling kong ama, dinala si James Yuan. May kasamang bagong anak. Okay lang. Nandito na ako, hindi kita iiwan. Nagkita na tayo noon pang bata. Naalala mo pa ba? Noong bata ka pa sa bangin, may iniligtas kang batang lalaki. Ako pala yung binata noon. Yung panyo mo, hanggang ngayon nakatago pa. Di ko inakala na itago mo ito ng matagal. Ilang taon kitang hinanap. Pero, si Shen Kero ang pumalit sa'yo. Kaya nitong mga nakaraan, malapit ka kay Shenke. Akala mo siya ang nagligtas sa'yo noon. Kaya nung gusto mong tignan braso ko, nataranta si Shenkeru. Paano nangyaring? Pareho kami ng peklat. Pinapeke niya. Para mapalitan ka. At pakasalan ako. Di niya alam. Natitignan ko record. Di niya inasahan. Na makikita ko papeles mo. Totoo ba? Ako akala mo siya. Mas maganda ako kaysa sa kanya. Huwag kang magalit. Nagkamali ako. Dadalhin mo ako sa 100 hotpot para patawarin kita. 100 hotpot. Di sapat yan. Ililibre kita hanggang di mo na kayanin kumain. Hanggang sumuko ka na. Paano kung tumaba ako ng 70 kilo? Ano gagawin mo? Kung tumaba ka man ng 70 kilo, sasamahan. Kita magpapaya. Xiao Son, tingnan mo. Ang ganda ng eksenang ito. Ngayong, may kasama na si Chushu. Makakahinga na ako. Lolo J, magpapakasal na si President Jai. Magkakaroon ka na ng apo. Yan Lin.
Gusto ka ni President G sa pantalan ng madalian. Sabi niya emergency daw. May problema ba siya? Walang oras magpaliwanag. Samahan mo ako. CJ. Tatay. Nanay. Mga kapatid. Ano nang ginagawa ninyong lahat dito? Sinsin. Bakit kayo nandito? Ang singsing na ito, pinagawa ko ito nang makauwi ako. Ngayong, nandito na ang tunay na may-ari nito. Pakakasalan mo ba ako? Hindi pwede. Hindi pa pumapayag ang magulang ko. Kailangan ko muna ang permiso nila. Nanay. Tatay. Mga kapatid, payag ba kayo? Shin. Si Chushu, gusto niyang saksi kami sa importanteng sandaling ito. Masaya ang ina mo. May nakita kang nagmamahal sa'yo. Nanay. Huwag umiyak, Shinshin. Napaka-espesyal na araw ngayon. Dapat masaya ka. Tama siya, Singsin. Sa ganitong espesyal na okasyon, bawal ang mga luha, masisira ang mga litrato. Lin Yuxin, pakakasal ka ba sa akin? Sumagot ka ng oo, Shinshin. Mahal kita. G. Chushu. Alagaan mo ng mabuti ang anak ko. Kung saktan mo siya, haharapin mo ako. Aasahan mo ako. Pangangalagaan ko siya habang buhay. Naiinggit ako sa kanilang dalawa. Sa sobrang sweet. Masakit din sa puso ko, ako rin.